Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Naglakad si Luyang sa mga lansangan ng Yunji County, ang bayang sinilangan niya na matagal niyang iniwan upang hanapin ang Dao. Sa natitirang maliit na bahagi ng kanilang mana at tulong ng mga kapitbahay lamang siya nakaraos sa buhay. Sa loob ng 10 taon na ginugol niya sa maliit nilang bayan, palagi niyang naririnig ang mga tagapagkwento na nagsasalaysay tungkol sa mga immortal na may hawak na espada na lumilipad patungo sa kalangitan, mapaminsalang pagbaha na dulot ng mga demonyo ng ilog na kayang bumaligtad mula 500 li ang layo. At mga disipulo ng mga immortal sect na pumupuksa ng mga demonyo at masasamang nilalang habang ipinagtatanggol ang hustisya gamit ang kanilang lumilipad na espada. Doon unti-unting naunawaan ni Luyang na hindi na ito ang mundong dati niyang kilala, ni alinman sa mga dinastiyang nababasa niya noon. Isa itong mundong may kakayahang maglinang ng kapangyarihan, kung saan ang tao ay kayang mag-ipon ng napakalakas na lakas. Dahil nais niyang tahakin ang Dao at matutunan ng immortal arts para sa mahabang buhay. Ang Wendao sect ang una niyang pinili. May isang simpleng dahilan para rito, ito lang ang tanging sekta sa paligid. Sa ilalim ng malakas na ulan, isang nag-iisang figura ang naglalakad sa makitid na daang patungo sa Wendao sect. Hindi kalayuan, isang dalagang may mahaba at dumadaloy na pilak na buhok ang marahang naglalakad. Ang presensya niya ay tila hindi pangkaraniwan, parang isang celestial fairy na bumaba sa mortal na mundo. "Hello, senior sister," biglang tawag ng isang tinig mula sa karwaheng nakahimpil sa tabi. Umusad ng kaunti ang kabayo bago dahan-dahang huminto. Magiliw na nagsalita ang lalaking nasa loob ng karwahe, "Pareho yata tayo ng direksyon. Mukhang pupunta ka rin sa pagsusulit ng Wendao sect. Dahil umuulan, bakit hindi ka muna sumakay at magpahinga sandali?" Bahagyang nagulat ang babae, ngunit matapos mag-isip sandali ay tumango siya at sumakay sa karwahe. Pagkapasok niya ay magalang siyang nagsalita, "Nagpapasalamat si Yunji sa inyong dalawa." Nakaupo sa tapat niya ang dalawang binata. Ang una ay isang lalaking may asul na buhok at may hawak na pamaypay. Nakangiti itong nagpakilala, "Ako si Meng Jingzhou. Hindi mo kailangang maging formal, senior sister. Tutal, iisa lang naman ang tinatahak nating landas. Baka nga maging magkasekta pa tayo sa hinaharap." Ang isa naman ay si Luyang. Magalang itong nagdikit ng kamay at nagsabi, "Ako si Luyang, senior sister. Hindi mo rin kailangang magpasalamat sa akin. Inanyayahan lang din ako ni Brother Meng na sumakay habang naglalakbay ako." Nang sandaling pumasok si Yunji sa karwahe, parehong natulala sina Meng Jingzhou at Luyang. Kahit si Meng Jingzhou, na ipinagmamalaki ang dami ng kanyang karanasan, ay hindi pa kailanman nakakita ng ganoong kagandang babae. Samantalang si Luyang naman, ang pinakamagandang babaeng nakita niya noon ay ang batang byuda na nakatira sa katabing bahay. Siyempre, isang disenteng ginoo si Luyang. Wala siyang anumang malaswang iniisip. Mabilis na binasag ni Meng Jingzhou ang katahimikan habang puno ng sigla na nagsalita. "Haha, tadhana talaga ito. Masayang nagkukwentuhan kami ni Brother Lu, at pinag-uusapan pa namin ang entrance test ng Wendao sect." Tuwang-tuwa siyang nagpatuloy at halos hindi mapigilan sa pagsasalita. Ang Wendao sect, isa sa 5 dakilang immortal sect, ay napakahigpit pagdating sa pagtanggap ng mga disipulo. Itinaas niya ang isang daliri. Una, kailangan wala ka pang 16 na taong gulang. Isa pang daliri ang itinaas niya. Pangalawa, hindi dapat masyadong mahina ang iyong spiritual root. At panghuli, kailangan mong makapasa sa 2 yugto ng pagsusulit. Bahagya siyang yumuko habang nagpapaliwanag. Ang unang yugto ay sumusubok sa kakayahan mong magdesisyon. Halimbawa, mawala ng kontrol ang isang lumilipad na espada. Hahayaan mo ba itong magpatuloy at makapatay ng 5 tao, o ililiis mo ito upang isang tao lang ang mamatay? Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Ang ikalawang yugto naman ay sumusubok sa katapatan. May salamin ng sekta na kayang tukuyin kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Kapag nagsinungaling ka, agad kang matatanggal. Tumawa siya at nagbigay ng halimbawa. "Sino ang pinakagwapong tao sa mundo?" "Haha, ako." "Totoo. Pasado ka." Pagkatapos ay nagtapos siya, kailangan mong sagutin ng tapat ang mga tanong ng salamin. Kapag nakapasa ka sa 2 yugto, saka ka palang magiging disipulo ng Wendao sect. May pagmamalaking ngiti siyang nagsabi, "Kung may mga tanong kayo, malaya kayong magtanong sa akin."
Agad namang tumayo si Luyang ng puno ng excitement at nagtaas ng kamay. Sabik na magtanong, ngunit nakangiting pinigilan siya ni Meng Jingzhou. Ahem, ladies first. Lumingon siya kay Yunji. Big Sister Yunji, ikaw muna. Mahinang nagsalita si Yunji, dapat ay lihim ang nilalaman ng mga pagsusulit na ito. Maaari ko bang malaman kung paano ito nalaman ni Young Master Meng? May pagmamalaking ibinuka ni Meng Jingzhou ang kanyang pamaypay at halatang tuwang-tuwa sa sarili. Binili ko ang impormasyong ito sa napakamahal na halaga mula sa isang elder ng Wendao sect. Dagdag pa niya, mag-isa lang sana akong pupunta ngayon para sumali sa pagsusulit. Ang makilala kayong dalawa na kapwa Daoist sa daan ay siguradong tadhana, kaya ibinahagi ko ang impormasyong ito. Pero pakiusap, huwag ninyo itong ikalat. Lubos na nabigla si Luyang. Hindi ba pandaraya ito? Bigla siyang nataranta. Malapit na tayo sa sekta. Paano kung may makapangyarihang eksperto na makarinig sa atin? Agad na binuksan ng transmigrator ang bintana at malakas na sumigaw, hindi ko ito hiningi. Biktima rin ako. Sa mismong sandaling yon, sa labas ng karwahe, sa ibabaw ng isang malaking punong natatakpan ng ulan, bahagyang makikita ang isang misteryosong figurang nakaitim na balabal na tahimik na nagmamasid. Sa loob ng karwahe, dali-daling tinakpan ni Meng Jingzhou ang bibig ni Luyang. Huwag kang mag-alala, Brother Lu. Makinig ka sa akin, kumpiyansa niyang sabi. Hindi ordinaryong karwahe ito, kumurap si Luyang. Ha, may pagmamalaking pahayag ni Meng Jingzhou, isa itong free no carriage. Nalitong tumingin si Luyang. Free no, kumpiyansang nagpaliwanag si Meng Jingzhou, no obstruction, dahil may one-way observation window ito. Nakakakita tayo palabas, pero walang makakakita sa loob. No bumps, dahil may super shock absorbers at jade horses ito, kaya maayos at swabe ang biyahe kahit anong klase ng daan. At no detection, dahil may privacy mode ito, walang divine sense ang makakapasok sa loob. Ibinuka niya ang mga braso niya ng may pagmamalaki. Ligtas, komportable, at matibay. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Luyang. Ah, ganoon pala. Napangisi si Meng Jingzhou. Hindi ko inaasahang ganoon kaprinsipyo si Brother Lu. Nang marinig ni Luyang ang salitang ligtas, biglang nagbago ang kanyang ugali. Agad siyang yumuko palapit at sabik na nagsalita, dahil wala namang makakarinig sa atin, Brother Meng, sabihin mo pa. May iba pa bang shortcut? Yung tipong siguradong pasado. Tuluyang natahimik ang dalawa pa. Nagpatuloy sa pag-usad ang karwahe at hindi nagtagal ay nakapasok sila sa tarangkahan ng sekta. Sumilip si Luyang sa labas. Oh, tumigil na ang ulan. Umiling si Meng Jingzhou. Hindi, Grand Protective Formation ito ng Wendao sect. Hinaharang nito ang ulan. Pagtingala nila, nakita nila ang hindi mabilang na mystical beasts at mga mahiwagang artifact na lumilipad patungo sa napakataas na bundok na tila tumutusok sa langit. Nabigla si Meng Jingzhou. Diyos ko, mas kahanga-hanga pa ang tarangkahang ito kaysa sa buong lupain ng pamilya Meng. Labis namang naantig si Luyang. Mahigit 10 taon na mula nang mapunta ko sa mundong ito. At ngayon lang ako tunay na nakakakita ng mga cultivator. Ngunit agad ding sumiksik ang pag-aalala sa kanyang puso. Paano kung hindi sapat ang ganda ng spiritual root ko? Napansin ni Meng Jingzhou ang kanyang pag-aalala at tinapik ang balikat niya. Brother Lu, tingnan mo ang mga taong lumilipad sa taas. Sila ang mga core disciples ng Wendao sect na tinuturuan ng mga pangunahing elder. Ngumiti siya. Sino ang makakapagsabi? Baka maging mga senior brother at senior sister din natin sila balang araw. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga makapangyarihang miyembro ng sekta, dala ang maringal at autoridad na presensya habang naghahanda para simulan ang seremonya. Kinusot ni Meng Jingzhou ang kanyang mga kamay dahil sa kaba. Kumpleto na silang lahat. Kapag dumating na ang host, magsisimula na ang unang pagsusulit para sa spiritual roots. Napalunok siya. Ang bigat ng pressure na ito. Kinakabahan na ako. Ikaw, Brother Lu. Tumango si Luyang. Kinakabahan din ako. Lumingon siya kay Yunji. Miss Yunji, ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, nakalayo na si Yunji. Sa bawat hakbang niya, may puting lotus na namumukadkad sa ilalim ng kanyang mga paa at dinadala siya paitaas sa ere. Bawat hakbang ay elegante, maringal, at tila hindi totoo. Agad na nagkagulo ang mga tao. Mabilis na pinatahimik ng mga nakatatandang disipulo ang kanilang mga junior habang pinapawisan ng malamig ang kanilang mga noo.
Tuluyang natulala sina Luyang at Meng Jingzhou. Brother Meng, anong nangyayari? Hindi ko rin alam. Ang bakas ng mga puting lotos ay umabot hanggang sa pinakasentro ng sekta. Magalang na yumuko ang mga disipulo. Lumingon si Yunji at marahang ngumiti sa karamihan. Salamat sa paghihintay ninyong lahat. Kalmado ngunit may awtoridad ang kanyang tinig habang nagsasalita. Ako ang eldest senior sister ng Wendao sect at ang host ng pagsusulit na ito. Idinedeklara kong opisyal nang nagsisimula ang mga pagsubok. Pagkatapos ay sumulyap siya kina Luyang at Meng Jingzhou, na nakatayo pa rin habang nakanganga sa pagkabigla. Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Sinabi ko namang pupunta ako rito para lumahok sa trials. Pero hindi ko sinabing examinee ako. Ako ang examiner. Iisa na lang ang naiwan sa isip ni Luyang at Meng Jingzhou. Tapos na tayo. Hindi nila maisip na pinag-usapan pa talaga nila ang pandaraya sa mismong harap ng examiner. Kinakabahang kinagat ni Luyang ang kanyang daliri at nagtanong, Brother Meng, hindi naman tayo sisipain palabas ni Miss Yunji, di ba? Biglang sumabog sa galit si Meng Jingzhou at sumigaw, bakit tayo matatakot? Kapag pinahiya tayo sa harap ng lahat at pinalayas, gagawin nating inspirasyon ang kahihiyang yon. Magpapalakas tayo, makakahanap ng napakaraming mapalad na pagkakataon, hanggat hanggang langit, at magiging mga nilalang na kahit ang 5 dakilang immortal sect ay titingalain. Dramatiko siyang tumigil sandali bago nagpatuloy, hindi ba ganyan palagi sa mga kwento? Pinapahiya muna ang bida, pinaparatangan ng mali, nawawala ng dangal, tapos lilipulin niya ang buong pamilya ng kalaban. Pagkatapos ay naging awkward ang tono niya. Pero mukhang hindi na kailangan ni Miss Yunji na pagbintangan pa tayo. Dahan-dahang tumango si Luyang. May punto ka, pero gusto ko pa ring subukan. Tumingin siya kay Meng Jingzhou. Ikaw naman, Brother Meng. Sa sandaling yun ay nagdesisyon si Luyang at naging matalim ang kanyang tingin. Tutal, ito na marahil ang nag-iisang pagkakataon niya sa buong buhay upang tunay na makapasok sa landas ng cultivation. Tumingala siya sa mga immortal na lumulutang sa himpapawid. Nag-isip sandali. At matatag na nagsalita, dahil wala pang sinasabi si Miss Yunji, susubukan ko pa rin. Baka ito na ang nag-iisang oportunidad ko sa buong buhay. Agad namang sumagot si Meng Jingzhou, kung ganoon, ano pang hinihintay natin? Tara na, pumila na tayo. Ang pagsusuri ng spiritual roots ang unang malaking balakid sa landas tungo sa immortalidad. Kapag mahina ang spiritual root ng isang tao, gaano man karaming resources ang ibuhos sa kanya, hindi rin lalayo ang mararating ng kanyang cultivation. Sa unang round, pumila ang lahat upang ipasuri ang kanilang spiritual roots. Karamihan sa mga kandidato ay alam na ang sariling spiritual roots nila. Iilan lamang na gaya ni Luyang ang pumunta para lang subukan ang kanilang swerte dahil malapit lang ang sekta. Sa unahan ay nakaupo ang disipulo ng Wendao sect na si Dai Bufan. Gaya ng pambihira niyang pangalan, kakaiba rin ang teknik na kanyang nililinang. Sa pamamagitan ng pagpapasok ng kanyang spiritual energy sa katawan ng ibang tao. Agad niyang nalalaman ang spiritual root, cultivation method, at maging ang kahinaan nila sa labanan. Parang isang bihasang manggagamot, 2 daliri lang ang inilalapat ni Dai Bufan sa pulsuhan ng isang tao. Metal, tubig, apoy, triple spiritual root, pasado naman. Pass. 18 taong gulang, lampas ka na sa age limit. Umuwi ka na. Tubig at kahoy, dual spiritual root. Nagkaroon ka ng matinding pinsala noong 12 anyos ka na sumira sa pundasyon mo, pero may eksperto na nagpagaling sa'yo. Pass. Natulala ang kandidato. Nalalaman mo lahat ng yon sa pagkuha lang ng pulso ko. Pagkaalis ng kandidato, may isa pang disipulo na lumapit at binati si Dai Bufan. Senior Brother Dai, nakakakita ka na ngayon ng cause and effect sa simpleng pagkuha ng pulso. Mas lalo na namang lumakas ang cultivation mo. Binabati kita. Kalmadong sumagot si Bufan, ako yung ekspertong nagpagaling sa kanya. Bago pa makapagsalita muli ang disipulo, pinahinto na siya ni Bufan sa isang kumpas ng kamay. Sumunod namang lumapit ang isang batang monghe. Agad siyang nakilala ni Bufan. Monghe ka mula sa Shuangkong Temple, anong ginagawa mo rito? Nasa katawan mo pa rin ang marka ng abat. Bumalik ka sa templo ninyo. Nang marinig yun, bumulong si Luyang, Shuangkong Temple. Hindi ba isa yon sa 5 dakilang immortal sect? Masayang tumango si Meng Jingzhou.
Tama, pero kakaunti lang talaga ang miyembro nila. Kahit noong kasagsagan nila, hindi sila lumampas ng 10 tao. Nagpatuloy si Dai Bufan sa pagsusuri. Bigla siyang napabulalas sa gulat. Ha, ancient barbarian bloodline. Matagal na mula nang makakita ko ng ganito. Masayang ngumisi ang malaking binata matapos makapasa. Nabigla sina Luyang at Meng Jingzhou. Talaga bang 16 lang ang higanteng yun? Nagsimula ng mainip si Bufan. Next. Ngunit nang mahawakan niya ang susunod na kandidato, biglang lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Nagbago ang buong ekspresyon niya. Malakas siyang sumigaw, single. Ang malakas niyang boses ay agad nakatawag ng pansin ng lahat. Single spiritual root. Nalito si Meng Jingzhou. Anong meron? Biglang nagsalita ang isang mala-ethereal na tinig. Hindi nagkakamali si Junior Brother Dai. Totoong taglay mo ang single spiritual root. Kalmadong paliwanag ni Yunji, yan ang akademikong tawag dito. Ngunit sa mundo ng cultivation, mas nakasanayan ng mga tao ang mas karaniwang tawag dito, pure yang spiritual root. Dagdag pa ni Dai Bufan, isang mutated single element root, napakatatag at napakapuro, natural na kalaban ng mga multo at espiritu. Kapag napanatili mong dalisay ang iyong katawan, mabilis aangat ang cultivation mo, pero kapag nawala yon, ganoon din kabilis babagsak ang cultivation mo. Pasado ka, magtuloy ka sa susunod na yugto. Biglang napaiyak si Meng Jingzhou. Kaya pala hindi nila ako pinapalapit sa mga babae. Kaya pala naghanda sila ng pangalawang anak matapos nilang masuri ang spiritual root ko. Kaya pala ganoon. Mahinang bulong ni Luyang, Brother Meng, bakit parang mas astig pakinggan ang common name kaysa sa academic name? Sandaling tumigil si Yunji bago kalmadong sumagot. Ang unang senior na nagtaglay ng spiritual root na ito ang nagbigay rito ng pangalang single spiritual root. May tradisyon ang mundo ng cultivation na igalang ang mga matatandang predecessor na nag-iisa. Ngayon naman ay si Luyang na ang susunod. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Dai Bufan. Sword. Agad na sumigaw si Luyang, sabihin mo yung common name. Itinama ni Dai Bufan ang sarili. Sword spiritual root, walang makakapigil at napakalakas sa opensiba. Naiinis na sabi ni Luyang. Sword. Anong klaseng pangalan ba yan? Gayunpaman, pasado ka, magpatuloy ka sa susunod na yugto. Sa likod ni Bufan ay may kawayan ng kakahuyan. Doon gaganapin ang ikalawang round. Excited na lumapit si Meng Jingzhou. Brother Lu, kumusta? Ano ang spiritual root mo? Nag-atubili si Luyang. Okay naman. Ngumiti si Meng Jingzhou. Kahit average lang, kapatid pa rin kita. Pagkatapos ay bigla siyang natigilan. Sword spiritual root. Magkahalo ang saya at lungkot sa mukha niya. Ayaw mong makitang naghihirap ang kapatid mo, pero ayaw mo rin siyang makitang nagdadrive ng Land Rover. Kumurap si Luyang. Gets ko yung pakiramdam, pero ano ba yung Land Rover? Magandang bagay yon. Lumipas ang oras, at parami ang mga kandidatong natatanggal. Ang mga nakapasa ay umusad sa ikalawang yugto. May mga bulong-bulungan ding kumalat na mayroon pang ibang kandidato na may espesyal na constitution. Muling humakbang si Yunji pasulong. Magsisimula na ngayon ang ikalawang round. Isang misteryosong espasyo ang bumukas. Kumalat ang makapal na hamog sa paligid at tinakpan ang paningin ng lahat. Isa-isang pumasok ang mga kandidato sa ulap ng hamog. Kinakabahang nagsalita si Meng Jingzhou, Brother Lu, parang may mali sa hamog na ito. Nakaramdam ng kaba ang lahat. Sinubukan siyang pakalmahin ni Luyang. Huwag kang mataranta, tungkol ito sa flying sword na pagsusulit. Malamang hindi tayo pinapayagang makipag-usap sa isa't isa. Baka hinihiwalay lang tayo ng hamog. Pareho nilang pinatatag ang loob nila. Kung ganoon, Brother Lu, magkita tayo sa finish line. Samantala, sa observation area, napabuntong hininga si Dai Bufan. Sana mas marami pang makapasa. Magaganda ang mga kandidato sa batch na ito. Sayang kung dito sila mabibigo. Nagtanong si Yunji, Junior Brother Dai, sino sa tingin mo ang makakapasa? Hinaplos ni Bufan ang kanyang baba. Siguradong papasa yung ancient barbarian. Kilala sila sa pagiging simple-minded. Mukhang may pag-asa rin yung may single spiritual root at sword spiritual root. Mukha silang matatapat na tao. Matapat, agad na naalala ni Yunji ang pag-uusap ni Luyang at Meng Jingzhou tungkol sa pandaraya sa loob ng karwahe.
Pagkatapos ay kalmado siyang nagtanong, siya nga pala, Junior Brother Dai, may elder ba na kinapos sa pera kamakailan? Nalitong tumingin si Dai Bufan. Wala naman akong nabalitaan. Bakit mo natanong? Casual na sumagot si Yunji, oh, wala naman. May narinig lang ako na may elder na nagbenta ng impormasyon tungkol sa ating trial stages noong 20 taon na ang nakalipas. Sa mismong sandaling sinabi niya yon, namutla sina Dai Bufan at ang mga disipulo sa likod niya, habang malamig na pawis ang biglang tumulo sa kanilang mga noo. Ipinaliwanag ni Dai Bufan kay Yunji, ang eldest senior sister, ang tungkol sa ikalawang round. Hindi kailangang mag-alala, ang lugar ng pagsusulit ay ang Bamboo Forest Delusion. Pinapalimot nito sa mga tao ang kanilang pagkakakilanlan, ang pagsusulit, at maging ang lahat ng bagay. Kaya kikilos sila base lamang sa kanilang tunay na likas na pagkatao. Nagpatuloy siya, bukod pa roon, ganap nang naiiba ang pagsusulit ngayon kumpara noong 20 taon na ang nakalipas. Personal itong dinisenyo ng Senior River Spirit ng Bamboo Forest upang subukin ang katapatan at kasakiman. Samantala, nakatayo sa pagkalito ang malaking binatang may ancient barbarian bloodline na si Mango. Maging ang pangalan niya ay nangangahulugang barbarikong likas na ugali, bagay na bagay sa kanyang bloodline. Dahil nakalimutan niya ang lahat, natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa tabi ng kumikislap na ilog habang may hawak na lumang palakol. Biglang nadulas ang palakol mula sa kanyang kamay at nahulog sa ilog. Habang papalapit sana si Mango upang kunin ito, nagsimulang bumula ang tubig. Palaki ng palaki ang mga bula hanggang sa biglang sumirit pa itaas ang isang haligi ng tubig. Mula rito ay lumitaw ang isang matandang mistulang celestial being. Hawak ang 3 palakol, nagtanong ang matanda, binata, ako ang river spirit. Nahulog ba sa ilog ang luma mong palakol? O itong spirit artifact na mountain splitting axe? O baka naman itong immortal artifact na heaven splitting axe? Kilala ang 2 maalamat na palakol na yon sa buong Central Continent. Kahit ordinaryong mortal ay maaaring maging dakila kung makukuha niya ang mga yon. Walang pag-aatubiling sumagot si Mango, yung lumang palakol po. Ngumiti ang river spirit, napakatapat mong binata. Bilang gantimpala, ibibigay ko sa iyo ang 3 palakol. At ganoon lang, nakapasa si Mango sa ikalawang round. Mula sa malayo, nakapamewang na may pagmamalaki si Dai Bufan. Simple lang ang kondisyon para makapasa sa stage na ito, makuha ang 3 palakol, at ang paraan ay katapatan. Sinabi ko na sa inyo, simple-minded ang mga ancient barbarian. Hindi problema sa kanila ang stage na ito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang atensyon niya. Ngayon, tingnan naman natin kung paano haharapin ito ng may single spiritual root at sword spiritual root. Muling lumitaw ang river spirit. Binata, ako ang river spirit. Nahulog ba sa ilog ang lumang palakol na ito, o ang mountain splitting axe, o ang heaven splitting axe? Bahagyang nagsimangot si Luyang. May kakaiba siyang nararamdaman, tila may hindi nakikitang puwersang nagpahulog sa kanyang palakol. Maingat niyang tinignan ang 3 palakol bago itinaas ang ulo at tumingin sa river spirit ng may kakaibang ekspresyon. Halos may halong awa, 2 dyan ay pagmamay-ari mo. Hindi mo alam ang sarili mong gamit? Bakit mo pa tinatanong sa akin? Natigilan at walang masabi ang river spirit kaya napasunod na lang siya sa daloy ng usapan. Hindi ko talaga alam kung alin sa 2 ang akin. Pinaningkitan siya ng mga mata ni Luyang. Kung ganoon, kapag pumili ako ng isa, hindi ka naman biglang maaalala at sasabihin sa'yo pala yung 2, di ba? Siyempre hindi, mabilis na sagot ng river spirit. Sa isip niya, ibibigay ko na lang kung alin man ang piliin niya. Kailangan pa rin naman niya ng 3 para makapasa. Kalmadong tumango si Luyang. Sige, hayaan mo muna akong suriin ang mga ito. Iniabot ng river spirit ang 3 palakol habang pabulong na nagmumura. Hindi uubra sa akin ang mga panlilinlang. Yung nahulog mo lang ang bibilangin. Perpekto ang mga patakaran ko. Sinabi ni Luyang, okay, ngayon ulitin mo ulit ang tanong. Inulit ng river spirit, nahulog ba sa ilog ang lumang palakol na ito? O ang mountain splitting axe, o ang heaven splitting axe? Ngunit bago pa ito makapag-react, biglang itinapon ni Luyang pabalik sa ilog ang 3 palakol. Pagkatapos ay inosente niyang sinabi, lahat ng iyan ang nahulog ko. Namilipit ang mukha ng river spirit habang nagngingit-ngit. Napakatapat mong binata.
Maaari mong kunin ang 3 palakol, at ako naman ang mawawala ng palakol. Samantala, nasa sarili niyang ilusyon si Meng Jingzhou. Nang mahulog ang kanyang palakol, ang una niyang ginawa ay agad sumisid sa ilog para kunin ito. Muling lumitaw ang River Spirit. Binata, ikaw, ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, diretsyong tumalon si Meng Jingzhou sa ilog. Natulala ang River Spirit, mas malaki pa ang mga bula niya kaysa sa akin. Ano bang nangyayari? Biglang nagsimulang umalon ng marahas ang ilog habang 3 malalaking haligi ng tubig ang sumabog pa itaas, at napuno ng gintong hamog ang paligid. Nang maglaho ang hamog, 3 magkaparehong figura ang lumitaw. Lahat sila ay si Meng Jingzhou, ngunit bawat isa ay may ganap na magkaibang aura, ang isa ay mortal, ang isa ay makapangyarihang cultivator, at ang isa ay isang immortal. Iyon ang prinsipyo ng illusion. Anumang mahulog sa ilog ay magkakaroon ng 3 anyo, mortal, spirit, at immortal. Lahat ng 3 palakol, ibigay mo, sabay-sabay na sinabi ng 3 Meng Jingzhou. Bago pa makapag-react ang River Spirit, bawat bersyon ay agad kumuha ng tig-isang palakol. Kinuha ng Immortal Meng Jingzhou ang Heaven Splitting Axe. Kinuha ng Cultivator Meng Jingzhou ang Mountain Splitting Axe, habang palihim namang inagaw ng Mortal Meng Jingzhou ang lumang palakol. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng 3 palakol. Nabiyak ang illusion. Nakapasa si Meng Jingzhou. Bumalik siya ng may pagmamalaki. Haha, pasado ako. Pagkatapos ay nagtanong siya, Brother Lu, ikaw naman. Kalmadong sumagot si Luyang, napakadali. May ngisi pa siyang dagdag, pinalitan pa nila ang test questions. May silbi ba talaga yung impormasyon mo? Agad na sumagot si Meng Jingzhou. Walang silbi. Pareho silang nagtawanan habang nakatago sa loob ng hamog. Tahimik lamang na pinanood sila ng mga examiner. Dahan-dahang ibinaling ni Yunji at ng iba pang disipulo ang kanilang tingin kay Dai Bufan, at malinaw sa kanilang mga ekspresyon ang ibig sabihin na, matatapat na tao. Napatawa na lang ng alanganin si Bufan. Haha, mali ako, mali ako. Biglang umugong sa himpapawid ang isang galit na dagundong. Lumitaw ang tunay na River Spirit habang may hawak na gintong palakol at pilak na palakol. Nasaan ang 2 batang yon? Tuturuan ko sila ng leksyon ngayong araw. Agad na sumugod ang mga disipulo upang pigilan siya. Senior River Spirit, pakalmahin ninyo po ang galit ninyo, huwag po kayong magalit. Ngunit umungal siya, huwag ninyo akong pigilan. Babaliin ko ang mga braso at binti nila, ikukuha ulit, tapos puputulin ko ng 100 beses. Sa huli, si Dai Bufan ang humakbang pasulong. Senior, pakalmahin ninyo po ang inyong galit. Kapag may nangyari sa mga kandidato, magiging katatawanan ang sekta. Suminghal ang River Spirit. Dai Bufan, ikaw ang gumawa nitong 3 pagsusulit, tama? Kumpiyansang tumango si Dai Bufan. Oo, siguradong matuturuan nito ng leksyon ang 2 yon. Umungol ang River Spirit. Ano bang pagsusulit mo? Itinaas ni Dai Bufan ang kanyang kamay at lumitaw ang isang maliit na bundok sa kanyang palad. Ito ang Mount Wenshin, isang mystical treasure na pino ng isang elder. Sa loob nito, pantay ang mga immortal at mortal. Pare-pareho ang physique ng lahat. Napangisi siya. Panoorin mo na lang kung paano magdurusa ang 2 yon. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, agad lumaki ang bundok. Sa loob lamang ng ilang segundo, naging daan-daang talampakan ang taas nito at napuno ng makakapal na halaman. Mukha itong tunay na bundok. Isang mahabang hagdanan ang nakaabot mula paanan hanggang tuktok. Malakas na inanunsyo ni Dai Bufan, ang huling pagsusulit, akyatin ang Mount Wenshin. Habang mas mataas ang naaakyat ninyo, mas malakas ang inyong determinasyon. Walang time limit. Maaari kayong gumamit ng mga kayamanan at kagamitan. Basta makarating kayo sa ika-50 baitang, pasado kayo. Nagkatinginan ang lahat bago sabay-sabay na tumingin sa pinakamalakas sa kanila, si Mangu. Ako na ang mauuna. Paisa-isang hakbang. 1, 2, 3, 10. Wala siyang ipinakitang hirap, ngunit pagdating sa ika-11 baitang, biglang lumakas ang pressure. Para bang may mabigat na batong pasan sa kanyang likod. Kaya ko pa rin ito. Nagpatuloy siya hanggang sa ika-20 baitang. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Bumagal na siya. Kung nahihirapan na siya bago pa makarating ng 30, paano pa tayo? Isang kabataang may pulang buhok ang umisi ng may paghamak. Ano bang kinatatakutan ninyo? Kung natatakot na kayo bago pa umakyat,
Huwag na lang kayong sumali. Hihigitan ko siya. Naengganyo ang iba. Tama. Tara, lampasan natin siya. Sabay-sabay na sumugod ang lahat, habang lumingo naman si Meng Jingzhou kay Lu Yang. Brother Lu, mukhang walang daya sa stage na ito. May alam akong heart-calming mantra na maaari kong ituro sa'yo. Umiling si Lu Yang. Hindi na kailangan. May gusto akong subukan, isang experiment. Nagtatakang tumingin sa kanya ang mga tao sa paligid. Anong ginagawa niya? Bakit paakyat baba siya sa hagdan? Huwag mong sabihing may binabalak na naman siya. Sa itaas, may kumpiyansang suminghal si Bufan. Walang loopholes ang Mount Wenshin ko. Kapag hindi siya umakyat ng paisa-isang hakbang habang nakatapak ang paa sa lupa, babagsak siya. Pareho ang epekto ng buong bundok, wala ring saysay ang pagtatangkang iwasan ang hagdan. Samantala, sinimulan ni Meng Jingzhou ang pagprakti ng heart-calming mantra. Unti-unting bumagal ang tibok ng kanyang puso habang ang kanyang isipan ay naging payapa, walang iniisip, at tila humpak, sobrang payapa na nakatulog siya. May laway pang tumutulo sa gilid ng kanyang bibig, halatang nananaginip siya ng napakasayang bagay. Dinala siya ng mantra sa isang Zen state. Ganap na naging kalmado ang kanyang isip, malaya sa lahat ng distraksyon. Pakiramdam niya ay naging isa siya sa kalikasan mismo. Magaan, relax, at walang alalahanin ang kanyang katawan, ngunit habang ninanamnam niya ang panaginip, biglang may kamaong sumuntok sa araw na nasa loob ng kanyang imahinasyon. Gumising ka nga dyan, sigaw ni Lu Yang. Biglang napabalikwas si Meng Jingzhou. Namamaga ang isang pisngi niya. Kaawa-awang tingin ang ipinukul niya kay Lu Yang. Brother Lu, bakit mo ako sinuntok? Naiinip na itinuro ni Lu Yang ang bundok. Tumingin ka sa taas, ang layo na ng inakyat nila. Kumurap si Meng Jingzhou. Ako kasi ay, ngunit agad siyang pinutol ni Lu Yang. Natapos ko na ang experiments ko, nagawa ko na ang blueprint, at 2 oras pa kitang hinintay. Direkta siyang nagsalita, may matalas ka bang artifact? Yung kayang pumutol ng puno. Tumango si Meng Jingzhou. Meron, kaya itong kontrolin gamit ang intensyon at nakakaputol ng bakal na parang putik. Binigay ito ng pamilya ko para sa self-defense. Huminto siya sandali. Anong balak mong gawin? Ngumisi si Lu Yang. Perfect. Dahil dito, hindi na natin kailangang gamitin yung nakakapagod at napakabobong paraan ng pag-akyat. Lumaki ang mga mata ni Meng Jingzhou. Nakahanap ka ng paraan para makapasa. Kumpiyansang sumagot si Lu Yang, syempre. Nakita ko na ang tunay na kahulugan ng pagsusulit na ito. Nagsimangot si Meng Jingzhou. Tunay na kahulugan? Tumango si Lu Yang. Ang stage na ito ay sumusubok talaga ng katalinuhan. Nalito si Meng Jingzhou. Katalinuhan? Paano? Naglabas si Lu Yang ng asul na tela at nagsimulang magpaliwanag. Sa karamihan ng kwento, ang pag-akyat sa bundok para subukin ang Dao Heart ay klasikong trial. Walang techniques, walang artifacts, puro willpower lang, simple, tradisyonal, at praktikal. Pagkatapos ay itinuro niya ang mga patakaran. Pero iba ang pagsusulit na ito. Binigyang diin niya ang bawat punto. Walang time limit. Pwedeng gumamit ng artifacts at kagamitan. Basta makarating ka sa ika-50 baitang, pasado ka. Napangisi si Lu Yang. Mula pa lang nang ipahayag ni senior brother ang mga rules. Nagbibigay na siya ng clues. Paulit-ulit niyang sinabi na walang restriction sa paraan. Maingat na nakinig si Meng Jingzhou, ngunit bahagyang lumilipad ang isip niya. Mula sa malayo, tahimik na inoobserbahan ni Yunji ang lahat. Lumingon siya kay Bufan. Talagang naglagay ka pa ng ganito katalinong tricks sa pagsusulit. Agad na pinagpawisan ng malamig si Dai Bufan. Bakit oo naman, syempre. Parehong mahalaga ang Dao Heart at ang paraan ng paghahanap sa Dao. Mahinang nagbulungan ang mga disipulo sa tabi. Paraan para hanapin ang Dao, kalokohan. Gusto lang talagang magpasikat ni senior brother Dai gamit ang Mount Wenshin kaya naparami ang nasabi niya. Oo nga, mahilig talaga siyang mag-flex ng artifact na yon. Si eldest senior sister lang naman ang totoong naniniwala sa kanya. Biglang dumilim ang mukha ni Bufan. Agad namang umiwas ng tingin ng iba at nagpanggap na walang nangyari. Bumalik ang eksena sa pagsusulit habang sinusunod ni Meng Jingzhou ang instruksyon ni Lu Yang at nagsimulang sumubok. Tumalon siya mula sa isang baitang papunta sa susunod. Tama si Brother Lu. Kapag tumatalon ako bago pa dumikit ang paa ko sa lupa, wala talagang pressure. Ganoon din kapag bumababa ako pabalik. Kapag lumapag lang saka biglang lumalakas ang pressure.
Gulat na gulat siya. Pare-pareho ang physique natin rito at pinagbabawal ang artifacts. Siguradong may dahilan kung bakit may ganitong loophole. Pagkatapos ay nagtanong siya, pero kahit totoo ito, paano tayo makakarating sa ika-50 baitang nang hindi tumatapak sa lupa? Ngumiti si Lu Yang. Naplano ko na. Tingnan mo. Inilabas niya ang blueprint, isang napakalaking kahoy na hagdan. Lumiwanag ang mga mata ni Meng Jingzhou. Brother Lu, marunong ka rin pala sa woodworking at mechanics. Agad silang nagsimulang magplano. Hindi makakalipad ang dagger dito, pero madaling magputol ng puno. Magpuputol tayo ng mga puno, igugulong pababa, tapos ipaprocess ang kahoy gamit ang controlled intent. Gaano kalakas ang puwersang kayang ilabas ng dagger mo? Mga 1,000 kates. Sapat na yun. Magagamit natin para buuin ang mas mabibigat na bahagi, lalo na ang itaas. Kung hindi, hindi natin yun mabubuhat. Nagtanong si Meng Jingzhou, paano naman itong joint dito? Matyagang nagpaliwanag si Lu Yang. Ipasok mo ng ganito, iikot mo, tapos i-lock mo sa pwesto. Standard mortise structure ito. Tumango si Meng Jingzhou. Gets ko na, pero matatagalan tayong gumawa ng ganito kalaking hagdan. Nanatiling kalmado si Lu Yang. Huwag kang mag-alala. Umabot na sa ika-40 baitang yung barbarian, kalahating oras na ang nakakalipas. Mas babagal pa siya mula rito. Samantala, hirap na ang ibang kandidato habang bumubuhos ang pawis sa kanilang mga katawan. Dahan-dahang sumusulong si Mango na halos paunti-unting gumagalaw. 41, sigaw niya sa sakit. Umaagos ang luha at sipon niya habang tila napakabigat ng buong bundok. Sa ibaba naman, pagod na rin sina Lu Yang at Meng Jingzhou. Ilang oras silang pumutol ng mga puno at sumubok ng iba't ibang disenyo. Sa wakas, natapos din ang hagdan. Biglang natigilan ang isang kandidatong may pulang buhok. Isang napakalaking kahoy na hagdan ang biglang lumitaw sa tabi niya na parang galing sa wala. Ipinatong ni Meng Jingzhou ang mga kamay niya sa baywang at tumawa. Napakadali, may pagmamalaking puna ni Lu Yang. Isang maliit na sword spirit sa tabi nila ang nagreklamo, ako naman ang gumawa ng lahat ng trabaho. Siyempre madali para sa inyo. Kumaway lang si Meng Jingzhou para baliwalain yun. Ideya naman ni Brother Lu Yang ito, kaya siya dapat ang mauna. Bilisan mo, malapit nang makarating yung barbarian. Hinila niya si Lu Yang pasulong. Sa likod nila, nakatitig si Bufan sa wasak na kagubatan habang nakakuyom ang kanyang mga kamao at nanginginig ang mga mata niya. Ang bundok ko, ang mga puno ko, ang pagsusulit ko. Samantala, humalakhak ang river spirit. Haha, little Dai, magaling, ang laki ng isinakripisyo mo para sa pagpili ng talento ng sekta. Inilantad mo pa ang loophole at halos kinalbo mo ang kalahati ng bundok. Bahagyang ngumiti si Yunji. Maganda ang ginawa mo, junior brother. Pilit na ngumiti si Bufan habang nagngingit-ngit ang mga ngipin. Oo naman, tungkulin ko ito. Dagdag pa ng river spirit, kailangan mong alagaang mabuti ang 2 batang iyon sa hinaharap. Kung ganoon, hindi na ako galit. Itinuro niya ang bundok. Tingnan mo, umaakyat na sila. Tumingala si Meng Jingzhou. Brother Lu, anong ginagawa mo? Bahagyang nanginginig si Lu Yang habang umaakyat. Masyadong mataas ito, medyo delikado. Kumurap si Meng Jingzhou. Takot ka pala sa matataas na lugar? Biglang sumagot si Lu Yang. Alam mo bang tinatawag itong safety first? Forward, forward. Habang mas lumalayo tayo, mas ligtas. Matapos ang mahabang paghihirap, sa wakas ay narating ni Mango ang ika-49 na baitang. Huling baitang na, nakangiting sabi niya habang nakahinga ng maluwag. Ngunit biglang, nakarating na rin sa wakas. Bumagsak mula sa langit si Lu Yang habang nakangisi ng malaki. First place, haha. Direkta siyang lumapag sa finish line, ngunit boom, biglang lumakas ang gravity. Sumubsob ng mukha sa lupa si Lu Yang. Brother Meng, mag-ingat ka. Late ka na magsabi. Sigaw ni Meng Jingzhou habang bumagsak din ang mukha sa lupa. Kahit duguan ang mukha niya, may pagmamalaki pa rin niyang itinaas ang kamay. Nahuli ka, Brother Lu. Pangalawa ko. Nakatayo lang doon si Mango habang hinihingal at lubos na naguguluhan sa 2 kakaibang taong nasa harapan niya. Masayang kumaway si Meng Jingzhou. Halika, Brother Mango, maupo ka rito. Samantala, sumigaw naman si Lu Yang pababa ng bundok. Future fellow disciples, keep going.
Nagtanong si Meng Jingzhou, ano ibig sabihin ng keep going? Ngumiti si Lu Yang. Ibig sabihin niyan magpursige, bumilis, magmadali. Kung ganoon, sabay tayong mag-cheer. Naupo silang tatlo sa tuktok habang kumakaway at sumisigaw ng suporta. Sa ibaba, naengganyo ang mga pagod na kandidato. Umungal ang kabataang may pulang buhok at muling sumugod pataas, sumunod naman ang iba. Keep going, keep going. Umalingaw-ngaw ang mga tinig sa bundok. Hindi na ito tahimik na paghihirap, naging labanan na ito ng determinasyon at sama-samang pagpupunyagi. Habang papalubog ang araw, walang tigil ang sigawan at palakpakan. Hindi nila namamalayan na ang pagsusulit na ito ay naging isang pista ng pagtitiis at pagpupursige. Mula sa malayo, bahagyang ngumiti si Dai Bufan. Siya at si Yunji ay tumingin sa mga kandidato bago nagsabi, mukhang interesante talaga ang dalawang batang iyon. Marahang iwinagayway ni Yunji ang kanyang kamay. At mahinang tumunog ang mga kampanilya sa kanyang pulsuhan. Rumagasa ang hamog at nagsimulang magsama-sama bilang mga ulap na dahan-dahang nag-angat sa lahat paitaas sa ere. Kalmado siyang nagsalita, binabati ko kayong lahat. Matagumpay ninyong nalampasan ang tatlong pagsusulit, mula ngayon, isa na kayong disipulo ng Wendao Sect. Ipinakita ni Yunji ang nasa unahan. Masdan ninyo, ang Wendao Sect. Napatingin ang lahat ng may paghanga. Wow, ang ganda, kaya ito pala ang Wendao Sect. Napakagarbo, napakamaringal, tunay na kahanga-hanga. Ito na ba talaga yun? Ang hindi ka panipaniwala. Mula ngayon, dito ko tatahakin ang Immortal Dao. Brother Lo, tingnan mo, karapat-dapat talaga ito sa reputasyon nito bilang isa sa 5 dakilang Immortal Sect. Nakaupo sa lumulutang na ulap habang papalayo ng papalayo ang lupa sa ibaba. Napalunok si Lu Yang. Pakiramdam niya ay parang tatalon palabas ang puso niya sa kaba. Hindi ito totoo. Nakatapak ako sa lupa, sigurado akong nakatapak ako sa lupa. Sa tabi niya, nakatitig lang si Meng Jingzhou sa unahan at halos walang masabi. Walang pag-aalinlangang hinila niya si Lu Yang pasulong. Tingnan mo, Brother Lu. Dahan-dahang iminulat ni Lu Yang ang kanyang mga mata. Sumulyap siya pababa. Napasigaw siya at mahigpit na kumapit kay Meng Jingzhou na parang ayaw nang bumitaw. Sapilitang iminulat ni Meng Jingzhou ang kanyang mga mata gamit ang kamay. Tumingin ka. Sa wakas ay nakita ito ng malinaw ni Lu Yang at tuluyang natigilan. Sa gitna ng napakalawak na kabundukan, may isang napakataas na bundok na tila tumatagos hanggang langit. Matarik at matalim ang mga bangin nito, parang banal na espada na tumutusok sa ulap. Nakapalibot dito ang 8 iba pang bundok, bawat isa ay naglalabas ng kakaiba at makapangyarihang aura. Kalmadong paliwanag ni Yunji, ang pinakapuso ng Wendao Sect ay binubuo ng 9 na bundok. Ang nasa gitna ay ang Tianmen Peak na pagmamay-ari ng sect leader. Ang 8 natitirang bundok ay pagmamay-ari ng 8 elder. Bawat elder ay may sariling espesyalisasyon, at bawat bundok ay may iba't ibang gamit. Tungkol naman sa natitirang mga bundok, ang ilan ay trial grounds, ang ilan ay extension ng mga bundok ng elders, ang ilan ay cultivation grounds para sa mga disipulo, at ang ilan naman ay forbidden lands. Hindi ito kayang ipaliwanag ng buo sa maikling salita. Maiintindihan ninyo rin sa paglipas ng panahon. Sa susunod na 1 buwan, pinahahalagahan ng sekta ang destiny. Malaya kayong maglibot. Pagkatapos ng 1 buwan, kailangan ninyong pumili ng elder bilang inyong master. Siyempre, kailangan ding handa kayong tanggapin ng elder. Direktang nagtanong si Mangu, paano kung mapunta kami sa mga mapanganib na lugar? Mga elder lang ba ang pwedeng piliin bilang master? Maaari ba naming piliin ang sect leader? Kalmadong sumagot si Yunji, lahat ng mapanganib na lugar ay may bantay, kaya maaari kayong malayang maglibot. Maaari ring piliin ang sect leader, ngunit hindi siya kailanman mahilig tumanggap ng disipulo, napakaliit ng tsansa ninyo. Kahit ganoon, marami pa rin ang nangangarap na piliin ang sect leader. Samantala, sa tuktok ng Tianmen Peak, sa loob ng discussion hall, may isang makinis na water mirror na lumulutang sa ere gamit ang espesyal na teknik. Ipinapakita nito ang lahat ng nangyari sa mga pagsusulit. Tahimik na pinapanood ito ng 8 figura. May ilang tumatango, may ilang umiiling, may pumupuri, at may pumupuna. Lubos na magkakaiba ang kanilang mga opinyon. Lalong uminit ang debate at muntik nang mauwi sa away. Napakahusay ni Mangu. Purong-puro ang bloodline niya at simple ang kanyang ugali.
Perpekto siya upang magmana ng aking legacy. At saka ang feathered immortal physique na yun, immune sa lahat ng techniques, walang kapintasan. Ilang taon na mula nang makakita tayo ng ganitong talento. Si Li Haoran naman, na may fire spiritual root, ay napakakahanga-hanga para sa alchemy at forging, pero masyado siyang mainitin ang ulo. Nagsalita ang second elder na si Bayan, tungkol naman sa batang mula sa Meng family at kay Luyang. Ang isa ay may pure yang spiritual root habang ang isa naman ay may sword spiritual root. Pareho silang may napakalaking potensyal, at napakatalino ng paraan nila ng pagpasa sa mga pagsusulit. Nagulat nila ang lahat. Pagkatapos ay lumingon siya sa first elder. Bakit hindi mo sila gawing disipulo mo, big brother? Kalmadong sumagot ang first elder na si Qin Jiunyan, kung gusto mo pala sila, bakit hindi ikaw ang kumuha? Nagsimangot ang second elder. Hindi ako angkop, isa lang ang naging disipulo mo at graduate na yon. Balak mo bang magpalipas na lang ng oras hanggang retirement? Nagkibit balikat ang first elder, gusto ko lang ng tahimik na retirement. Ano namang masama roon? Kung gusto mo sila, kunin mo silang pareho. Lalong lumala ang pagtatalo, matandang loko ka, pipigilan kita. Paano ka naging walang ambisyon? At paano kung tumanggi ako? Biglang sumingit ang isa pang elder. Tingnan ninyo, pinaiwan ni Yunji ang dalawang yun. Sa labas naman, matapos umalis ng lahat, nagkatinginan sina Luyang at Meng Jingzhou ng may kaba. Brother Lu, may masama akong pakiramdam. Pinasa niya muna tayo tapos ngayon niya tayo sisingilin. Hindi naman siguro siya ganoon ka-obvious, di ba? Napuno ng katahimikan ng paligid bago nagsalita si Yunji. Kayong dalawa, pareho silang napatalon sa gulat at agad na tumayo ng tuwid. Pagbati po. Eldest senior sister, hinihintay po namin ang inyong utos. Malamig na sabi ni Yunji, hindi ko inaasahang kayong dalawa ay makakapasa sa mga pagsusulit at mapapabilang pa sa mga nanguna, ngunit huwag kayong maging mayabang. Ang ancient barbarian na si Mangu, ang may feathered immortal physique na si Tao Yaoye, at si Li Haoran na may fire spiritual root, lahat sila ay mga henyo na hindi mas mababa kaysa sa inyo. Nang marinig yun, buong pagmamalaking nagpasikat si Meng Jingzhou. Kumindat siya kay Luyang bago malakas na nagsalita, napakabihira ng feathered immortal physique, pero sinabi ni eldest senior sister na nasa likod lang namin siya sa ranking. Masyado niya naman kaming pinupuri. Napabuntong hininga si Luyang. Malamang ang ibig sabihin ni senior sister ay literal na nakatayo siya sa likod natin sa pila. Natigilan si Meng Jingzhou. Ganoon pala. Kalmadong sumingit si Yunji. Pinaiwan ko kayong dalawa rito para sa dalawang dahilan. Una, para paalalahanan kayong manatiling mapagpakumbaba. Pangalawa, para gabayan kayo. Nang maramdaman nila ang pagiging seryoso niya, agad silang nangakong magsisikap sa cultivation. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Yunji. Tutal, binigyan ninyo naman ako ng sakay noon. Lumingon siya kay Meng Jingzhou. Taglay mo ang pure yang spiritual root. Malakas ang vitality mo at ikaw ang natural na kalaban ng mga multo at demonyo. Ang third elder ang espesyalista sa landas na yun, maaari mo siyang gawing master. Masayang yumuko si Meng Jingzhou. Maraming salamat po sa inyong paggabay, eldest senior sister. Pagkatapos ay tumingin si Yunji kay Luyang. Taglay mo ang sword spiritual root. Ang taong pinakabihasa sa sword daw ay ang aking master, ang sect leader. Dapat mo siyang gawing master. Natigilan si Luyang, pero senior sister, sinabi niyo po kanina na hindi mahilig tumanggap ng disipulo ang sect leader. Bigla niyang napansin na may kakaiba. Sinabi ni Yunji, para kay Meng Jingzhou, dapat siyang pumili, ngunit para sa iyo, maaari kang pumili. Magkaibang-magkaiba ang kahulugan niyan. Dagdag pa ni Yunji, ayos lang, ako na ang magdedesisyon para sa kanya. Walang puwang para sa pagtutol ang tono niya. Napatayo na lamang si Luyang nang walang masabi. Pagkaalis ni Yunji, pumunta rin sina Luyang at Meng Jingzhou upang tingnan ang kuweba. Habang naglalakad sila sa daan, pinaalalahanan siya ni Luyang. Sa loob ng isang buwan, hindi lang tayo ang pipili ng elder, pipili rin sila sa atin. Ang pagbabasehan nila ay siguradong ang performance natin sa buwang ito. Ang personalidad mo, mga hilig mo, at kahit kung paano mo gugugulin ang buwang ito ay makakaapekto sa tingin ng mga elder sa iyo. Huminto sandali si Meng Jingzhou bago nag-isip ng malakas. Kung ganoon, ano ba talaga ang dapat nating gawin ngayong buwan para makuha ang atensyon ng mga elder?
Naglabas si Luyang ng inis na ekspresyon habang sumasagot. Kung sadya mong itatago ng maayos ang totoong sarili mo, baka makuha mo nga ang atensyon ng mga elder, pero maaapektuhan din ito ang paghuhusga nila. Kapag napunta ka sa maling master at nabigyan ng hindi angkop na cultivation method, malaking problema yon. Sandaling natahimik si Meng Jingzhou habang mabuting pinag-iisipan ang sinabi bago muling nagsalita. Kung ganoon, gawin na lang natin kung ano talaga ang gusto natin, tama? Pero kung ganoon ang gagawin natin, hindi ba tayo magiging pabaya at sobrang mayabang? Nang marinig yon, napapitik ng dila na lamang si Luyang. Sa huli, napilitan na rin siyang tanggapin ang ganoong paraan ng pag-iisip. Kaya nagsimula ang unang araw ng kanilang malayang pag-e-explore sa harap ng napakalaki at maringal na scripture pavilion. Hawak ni Luyang sa kanyang kamay ang name token niya, malinaw na nagpapatunay na isa siyang bagong disipulo. Pagkatapos ay inilabas niya ang mapa ng Wendao sect at maingat itong sinuri. Sa mapa ay may maliit na note na eksklusibo para sa mga bagong disipulo. Malayang makakapili ang lahat kung saan pupunta. Para sa mga walang alam tungkol sa cultivation, inirerekomendang pumunta sa Yanchuan Peak upang pag-aralan ang mga basic o magtungo sa Scripture Pavilion para sa self-study. Bahagyang nagsimangot si Luyang habang bumubulong, hindi naman masyadong detalyado ang mapang ito. Gayunpaman, nakapagdesisyon na siya at pumasok sa loob. Lihim na ipinagmamalaki ang matalinong pagpili niyang palawakin ang kanyang kaalaman. Sa mismong pagpasok niya, agad siyang namangha sa loob ng gusali. Napakalawak ng espasyo at puno ito ng matatayog na bookshelf na umaabot hanggang kisame, halos sinasakop ang bawat sulok ng bulwagan. Sa entrada ng Scripture Pavilion, pinigilan siya ng isang senior na lalaking disipulo at tinanong, baguhan. Agad na nagdikit ng mga kamay ng magalang si Luyang at sumagot. Oo, pagbati po, senior brother. Kalmadong ipinaliwanag ng senior disciple ang mga patakaran. Una, sa kasalukuyan mong clearance, sa unang palapag ka lang maaaring magbasa. Pangalawa, isa lang ang maaari mong hiraming libro sa bawat pagkakataon. Pangatlo, kailangan mong alagaang mabuti ang mga libro. Kapag nadumihan o nasira mo ang alinman sa mga ito, kailangan mong bayaran ang buong orihinal na halaga nito. Seryosong tumango si Luyang. Naiintindihan ko, naisaulo ko na. Wala nang idinagdag pa ang senior disciple at pinapasok na siya. Sa loob, nakakagulat ang dami at lawak ng koleksyon ng mga libro. Mayroon dito ng lahat ng klase ng babasahin, mula sa kaalaman ng mortal world tulad ng folk arts hanggang sa mga materyales para sa cultivators gaya ng secret manuals, chi training techniques, at mga kaalaman tungkol sa foundation establishment. Casual na iniabot ni Luyang ang kamay niya at hinawakan ang librong may pamagat na Jade Maiden Heart Sutra na nakalagay sa mataas na shelf. Habang tumitingin-tingin siya sa paligid, hindi niya maiwasang mamangha na ang buong unang palapag ay naglalaman ng kaalaman mula sa mga mundo mortal at cultivation. Biglang tumigil ang kanyang tingin. May kung anong nakatago sa pinakaloob ng bookshelf na nakakuha ng kanyang atensyon. Bahagya siyang pumikit habang bumubulong, bakit may librong nakasingit doon? Agad siyang dinaig ng kanyang kuryosidad. Walang pag-aalinlangan niyang inabot at hinila palabas ang misteryosong libro. Sa mismong sandaling nahawakan niya ito, malakas niya itong hinipan upang alisin ang makapal na alikabok na bumabalot dito. Kumalat ang alikabok sa hangin dahilan upang paulit-ulit siyang mapaubo. Kahit ganoon, hindi lumuwag ang kapit niya sa libro. Ngunit nang malinaw niyang makita ang pamagat nito, biglang lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Dragon and Phoenix Transformation, napakamaringal na pangalan, bulalas ni Luyang. Hindi ko pa man binubuksan ang laman, ramdam ko na agad kung gaano ito kapambihira. Sa sandaling yon, may kakaibang nangyari. Bigla niyang naramdaman na parang may naririnig siyang iyak ng dragon at phoenix. Sa harapan ng kanyang mga mata, lumitaw ang malalabo at malabong figura ng isang dragon at isang phoenix na tila buhay na buhay. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nila, agad din silang naglaho na parang mga aktor na bumaba mula sa entablado. Nagulat si Luyang, itinaas niya ang kanyang kamay at marahang sinampal ang sarili niyang mukha. Hallucination lang ba yon? Bulong niya, hindi dapat ganoon. Biglang may naisip si Luyang. Huwag mong sabihin gaya ito sa mga nobela. Nakahanap ako ng isang napakalaking pagkakataon. Kahit may pagdududa pa rin siya, hindi niya mapigilang makaramdam ng excitement.
Walang pag-aalinlangan niyang binuksan ang unang pahina ng libro, ngunit sa mismong sandaling iyon, nasugatan ng matalim na gilid ng papel ang kanyang daliri. Ilang patak ng dugo ang direktang tumulo sa pahina. Sa sumunod na iglap, biglang naglabas ng nakakasilaw na gintong liwanag ang lumang libro. Para bang may kung anong nakatago sa loob nito na gustong kumawala. Biglang bumilis ng husto ang tibok ng puso ni Luyang. Ang lahat ng nangyayari ay lampas sa kanyang inaasahan at kontrol. Hindi niya malaman kung biyaya ba ito o kapahamakan. Kasabay nito, bigla niyang naramdaman na parang may makapangyarihang presensyang nakamasid sa kanya. Dahil doon, hindi siya nangahas gumalaw. Palakas ng palakas ang pakiramdam na ito, kinakabahang isip niya. Ibig sabihin, papalapit ng papalapit ang presensyang yun. Sa wakas, tumigil ang makapangyarihang presensya sa mismong likuran niya. Tahimik, misteryoso, nakakatakot. Agad na bumalot ang malamig na pawis sa likod ni Luyang. Maya-maya, nagsalita rin ang presensya. Ikaw, bahagyang nanginig si Luyang. Ikaw ang dumumi sa libro. Natigilan si Luyang. Dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang likuran at sa wakas ay nakita kung sino yun. Siya pala ang parehong senior na lalaking disipulo na nasa entrada ng Scripture Pavilion. Bahagyang nagsimangot ang senior habang nakatitig sa mga mantsa ng dugo sa libro. Halatang hindi natuwa, nakatanggap ako ng golden light notification na may dumuming libro, malamig niyang sabi. Nang marinig yun, biglang lumiwanag ang mukha ni Luyang. Senior brother, napakamahiwaga talaga ng librong ito. Nakita niyo ba ang nangyari kanina? Mahiwaga, kalokohan, diretsahang sagot ng senior habang umiikot ang mga mata niya. Pagkatapos ay nagpaliwanag siya, ang gintong liwanag na yon ay na-trigger ng formation ng Scripture Pavilion. Ginagamit yun para markahan ang mga librong nadumihan. Tingnan ko nga kung anong libro ito. Kailangan mong bayaran ito sa orihinal na presyo. Ngunit sa mismong pagbukas niya ng libro at makita ang nilalaman nito, kahit ang senior ay natigilan. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Habang binabaliktad niya ang mga pahina, nagbago ang ekspresyon niya mula sa pagkalito tungo sa pagkabigla. Paano? Paanong posible ito? Bulong niya. Ito pala talaga ang maalamat na forbidden book na yon. Akala ko nalinis at nasira na ang lahat ng kopya ng ganitong klase ng libro. Sino ang nagtago nito rito? Kumurap si Luyang dahil sa kuryosidad at nagtanong, Senior brother, anong klaseng libro ba talaga ito? Naging seryoso ang ekspresyon ng senior. Saglit siyang nagdalawang isip habang iniisip, dapat ko bang sabihin ang ganitong sikreto sa isang bagong junior brother? Ngunit sa huli, nagpasya siyang sabihin ang totoo. Nakatala sa librong ito ang proseso ng pag-aasawa ng mga dragon at phoenix. Dahil masyado itong detalyado, nagkaroon ng sabayang protesta mula sa Dragon Clan at Phoenix Clan. Kaya ito itinuring na forbidden book. Casual namang nangulangot lang si Luyang at nagsabi, hindi ba parang kakaibang klase lang yun ng malaswang libro? Tumahimik ka, biglang sigaw ng senior. Pagkasigaw niya, agad din niyang binago ang ekspresyon niya at nagkunwaring kaawa-awa, na para bang humihingi ng tawad sa kalangitan dahil sa bigla niyang pagsigaw. Maya-maya, tila may naalala si Luyang. Napakamot siya ng ulo at kinakabahang nagtanong, Senior brother, tungkol dito sa Dragon and Phoenix transformation. Magkano po ba ang kailangan kong bayaran? First offense ko naman ito at bagong disipulo pa ako. Baka pwede niyo akong bigyan ng discount? Tumingin ang senior sa libro, saka tumingin kay Luyang. Bahagyang kumibot ang gilid ng kanyang mata. Anong Dragon and Phoenix transformation? Kalmadong sabi niya, ang Wendao sect namin ay isang orthodox at matuwid na sekta. Paano kami magkakaroon ng ganitong forbidden book? Baka nagkakamali ka lang. Kapag ikinwento mo kung saan-saan na may nakita kang librong tinatawag na Dragon and Phoenix transformation. Baka magalit pa ang Dragon Clan at Phoenix Clan. Agad na naintindihan ni Luyang ang nakatagong kahulugan ng sinabi niya. Walang pag-aalinlangang mabilis niyang iniba ang usapan. Sige po, senior brother. Ang totoo, pumunta talaga ako rito para humanap ng librong nagpapaliwanag tungkol sa mundong ito, pero matagal akong naghanap at wala akong makita. Maaari po ba ninyo akong gabayan? Sadya niyang inilabas ang pinakasensir na ekspresyon na kaya niyang gawin. Malamig na suminghot ang senior at ibinaling ang tingin sa kabilang direksyon. Ngunit kahit ganoon, tinuruan pa rin niya si Luyang. 3 bookshelf pakaliwa, ikalimang hanay mula sa ibaba.
Hanapin mo ang librong may pamagat na Geography of the Continent. Nang marinig yun, agad na nagdikit ng mga kamay ng magalang si Luyang. Maraming salamat po, Senior Brother. Maraming salamat. Nagkatinginan silang dalawa. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanilang mga mukha, na para bang sa sandaling iyon ay lubos nilang naintindihan ang intensyon ng isa't isa. Sa mundong ito ay namumuhay ang mga tao, demonyo, halimaw, at hindi mabilang na iba pang nilalang. Ang Central Continent ang nagsisilbing pangunahing lupain ng lahi ng tao, at ang pinakamataas nitong kapangyarihan ay ang Great Xia Dynasty, ang nag-iisang naghaharing bansa. Ito ang humahawak sa kapalaran ng sangkatauhan at kumakatawan sa kanilang lehitimong linya ng pamumuno. Tahimik na nag-isip si Luyang. Kung ganoon, sakop din pala ng Great Xia Dynasty ang bayan ko, kahit malapit ito sa Wendao sect. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Sa silangan ay naroroon ang walang hangganang dagat na puno ng mga isla. Paminsan-minsan, lumilitaw raw doon ang mga sinaunang nilalang gaya ng dambuhalang kunpeng at ng walang mukhang halimaw na hundon. Sa kanluran naman matatagpuan ang Golden Buddhist Kingdom, isang lupain ng walang katapusang purong lupa at mga templong kasing dami ng mga butil ng buhangin. Sa timog ay nakalatag ang Demon Realm, na pinamumunuan ng Dragon Clan at Phoenix Clan. Ang lahi ng mga demonyo ay mabangis at uhaw sa dugo, at walang tigil ang kanilang digmaan laban sa Great Xia Dynasty. May ilan pang ang demonyo na nakakapasok sa loob ng dinastiya, na nagsisilbing nakatagong panganib para sa sangkatauhan. Sa hilaga naman matatagpuan ang Extreme North, kung saan hindi natutunaw ang yelo, walang tumutubong halaman, kakaunti ang tao, at bihira ring makita ang ibang nilalang. Tanging ang pinakamalalakas na nilalang lamang ang kayang mabuhay doon. Patuloy na binasa ni Luyang, ang Central Continent ay pinamumugaran ng mga tao at cultivators. May ilang cultivators na pinipiling maglingkod sa korte bilang opisyal, ngunit karamihan ay nagtatatag ng sarili nilang sekta o sumasali sa mga umiiral na. Hindi mabilang na mga sekta ang nakakalat sa buong lupain, at ang 5 dakilang immortal sect ang nasa pinakatuktok. Isa rito ang Wendao sect, na kinikilalang pinuno ng Righteous Path. Habang nagpapatuloy sa pagbabasa, tahimik niyang sinusuri ang impormasyon. Sa 5 dakilang immortal sect, siguradong may mga makapangyarihang nilalang na nasa Tribulation Transcendent Stage. Ang mga cultivator ng demonic path ay malupit at uhaw sa dugo, mas mapanganib pa kaysa sa mismong lahi ng demonyo. Ang mga evil demon ay likas na walang awa. Kapag may nakasalubong kang isa, ang tanging tamang gawin ay tumakas agad. Ang gamit na currency ng mga cultivator ay high, mid, at low-grade spirit stones, habang ang mga mortal naman ay gumagamit ng gold, silver, at copper. Habang lubos siyang nahuhumaling sa mga kamanghamanghang impormasyong ito, pakiramdam niya ay para siyang inaanod sa isang dagat ng kaalaman. Nang papalapit na lamang ang gabi niya napansing gutom na siya. Sa kanya naalala na buong araw pala siyang hindi kumakain. Habang naglalakad sa pagitan ng matatayog na bookshelf, napansin ni Luyang na wala siyang makitang tao kaya nilakasan niya ang boses niya. Senior brother, nasaan na ang lahat? Uwian na ba? Wala na roon ang senior disciple na nagbabantay kanina sa entrada. Sa halip, isang senior na babaeng disipulo ang nakatayo roon. Bahagyang namula ang mukha ng senior disciple at yumuko siya. May kailangan ka ba, junior brother? Magalang na nagsalita si Luyang. Pasensya na po sa abala, senior sister. Bagong disipulo lang po ako na dumating kahapon, at hindi pa ako pamilyar sa Wendao sect. May gusto lang po akong itanong. Itinaas niya ang mapa at nagtanong, sa mapa, cafeteria lang sa 100 Forges Peak ang nakalagay. Wala bang kainan sa ibang bundok? Iwas ang tingin ng babae habang nananatiling nakayuko at mahina niyang sinabi, kung bagong junior brother ka nga. Mas mabuting huwag kang pumunta sa cafeteria ng 100 Forges Peak. Nagtaka si Luyang. Bakit po? May problema ba sa dining hall? Mahinang paliwanag ng senior disciple, ang 100 Forges Peak ay lugar kung saan gumagawa ng artifacts. Ang mga cook sa cafeteria na yon ay pawang mga master artifact refiner na eksperto sa pagkontrol ng apoy. Kaya lang, ang mga nalilikha nila, pati steamed buns na ginagawa nila ay kayang tumagos sa bundok. Torrential rain pear blossom rice. Anong klaseng sandata ang sayo? Mahina ang baget mo.
Nang maisip ni Lu Yang na para bang papasok siya sa isang battlefield ng buhay at kamatayan para lang kumain, hindi niya maiwasang mapanginig. Nang mapansin ng senior female disciple ang simple niyang pananamit, sandali itong nagdalawang isip bago nagsalita. Bukod sa pagbili ng weapons, kailangan din ng spirit stones para makakain sa cafeteria. Pero mukhang wala kang spirit stones, junior brother. Karamihan sa mga cultivator ay hindi man marangya man amit. Ngunit ang kanilang mga kasuutan ay karaniwang gawa sa mga materyales gaya ng celestial silkworm silk na hindi tinatabla ng apoy at tubig. Sa simpleng damit ni Lu Yang na puno ng mga tagpi-tagpi, agad niyang nahalata na galing ito sa mortal na background. Biglang humandusay si Lu Yang sa sahig habang umiiyak ng mapait. Nakilala niya agad ako. Ganito ba talaga ka-obvious ang aura ng kahirapan ko? Nang makita yon, dali-daling sinubukan siyang pag-aani ng loob ng senior disciple. Hindi, huwag kang panghinaan ng loob. Maraming disipulo sa Wendao sect ang galing din sa Mortal Origins, junior brother. Maaari kang pumunta sa Pill Cauldron Peak at humingi ng mga tinapong fasting pills sa mga senior brothers at sisters doon. Tinatawag lang naman silang discarded dahil hindi sapat ang kalidad nila. Hindi mo kailangang mag-alala na walang epekto o may lason ang mga yon, junior brother. Nang marinig ni Lu Yang na may libreng pagkain at ligtas pa ito, agad siyang sumigla. Naiintindihan ko na. Ako nga pala si Lu Yang. Maraming salamat po, senior sister. Maaari ko po bang malaman ang pangalan ninyo? Bahagyang namumula, nagpakilala siya bilang si Joe Lulo. Walang pag-aaksayang umalis agad si Lu Yang patungo sa Pill Cauldron Peak, isang bundok na pinagpala ng tahimik at payapang tanawin at isang simpleng kubong gawa sa pawid. Sa mismong pagdating niya roon, isang makapal at matapang na amoy ng medisina ang agad sumalubong sa kanyang ilong dahilan upang mapabulalas siya. Napakabangong amoy ng gamot. Gaya nga ng inaasahan sa Pill Cauldron Peak, pati hangin dito ay mabango at matamis. Siguradong galing ito sa pill refining, mas marami akong malanghap, mas makakabuti. Hindi napigilan ni Lu Yang na huminga ng malalim ng ilang beses. Pakiramdam niya ay gumagaan ang kanyang katawan, na para bang malapit na siyang mag-transform at umakyat sa langit. Habang nagpapakasaya siya sa paglanghap ng amoy, biglang may isang taong mabilis na tumatakbo papunta sa kanya mula sa malayo habang desperadong sumisigaw. Nag-aalarmang sigaw nito, "Junior brother, huwag mong singutin yan." Nalilitong tumingin si Lu Yang sa paligid at hindi agad naintindihan ang sitwasyon. Kalmado pa niyang itinuro ang sarili niya habang nagtataka. Ako ba ang kinakausap niya? Nang makita ng lalaki na mas marami pang nalanghap si Lu Yang, lalo itong nataranta. Bilisan mo, gamitin mo ang turtle breathing technique. Kung hindi mo alam, takpan mo agad ang ilong mo. Nabigo ako habang nagre-refine ng pills at tumatagas ang poisonous gas. Huminga ka, sa kasamaang palad, mali na naman ang pagkaintindi ni Lu Yang kaya huminga pa siya ng mas malalim. Patuloy na kumalat ang makamandag na usok. Desperadong sumugod papunta sa kanya ang lalaki, ngunit huli na ang lahat. Wala nang narinig pa si Lu Yang pagkatapos noon. Anong klaseng lugar ito? Pati hangin nakakalason, bulong niya habang pasuray-suray na tumatayo. Umikot ang mundo sa kanyang paningin hanggang sa tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin at bumagsak siya. Nang magkamalay muli si Lu Yang, isang malaking mukha agad ang bumungad sa kanya dahilan upang mapabalikwas siya sa gulat. Naiilang na tumawa ang lalaki. "Junior brother Lu, gising ka na pala?" Habang pinagmamasdan ang silid na puno ng mga pill furnace at libro, nagtanong si Lu Yang kung nasaan siya habang walang tigil naman sa paghingi ng tawad ang lalaki. Masayang nagpakilala ang senior brother. "Ako si Wu Ming. Na-distract ako habang iniisip ang isang problema sa pill refining kaya nawalan ako ng kontrol at nauwi sa paggawa ng lason. Pero huwag kang mag-alala, kahit madalas akong magkamali, wala pa naman akong nalalason hanggang mamatay." Maraming salamat, nagdikit ng mga kamay si Lu Yang, kahit halatang hindi naging mas panatag ang loob niya sa sinabi ng senior brother. Nang makaramdam siya ng pangangati sa ulo, inabot niya ito sa likod at natigilan bago nagtanong, "Nalason ako kanina, tama? Kung ganoon, ano nangyari sa ulo ko?" Nang marinig yun, biglang pinagpawisan ng malamig si Wu Ming habang kitang-kita sa mukha niya ang pagkakasala at panik. Naiilang niyang paliwanag, "Nalutang na naman ako habang binubuhat kita pabalik kaya aksidente kong naibagsak ang ulo mo sa lupa." Sinusubukang pakalmahin siya,
Excited na ipinakita ni Wu Ming ang isang kumikislap na kulay lilang pill na may 3 malinaw na pill veins. Hindi mo kailangang mag-alala, hanggat buhay ka pa, kaya kang gamutin ng pill cauldron peak. Tingnan mo, habang wala kang malay, espesyal akong nag-refine ng pill para sa'yo na kahit mortal ay kayang inumin. Nakikita mo itong 3 pill veins? Ibig sabihin niyan ay perpekto ito. Nag-alinlangan pa rin si Luyang na kainin yon. Hindi ba ito lason? Paulit-ulit siyang pinakalma ni Wu Ming. Naku naman, bakit ayaw mong magtiwala sa senior brother mo? Nang makita niya ang halatang pagdududa ni Luyang, agad siyang kumuha ng maliit na puting daga para magpakita ng demonstration. Heto, ipapatest ko muna sa kanya ang pill. Tingnan mong mabuti, walang mangyayaring masama. Tila naramdaman ng maliit na daga ang nalalapit nitong kapalaran. Nang buhatin ito ni Wu Ming, tuloy-tuloy itong tumitili na parabang nagpapaalam na sa pamilya nito. Pagkalunok ng pill, nagsimulang bumula ang bibig ng daga bago ito bumagsak nang wala ng buhay. Ang pamilya nito ay tila umiiyak sa desperasyon, na parabang nakikita na rin nila ang sarili nilang malagim na kinabukasan. Nanigas si Luyang habang malamig na pawis ang dumadaloy sa kanyang katawan. Dali-daling nagpaliwanag si Wu Ming. Aksidente lang ito, siguradong aksidente lang. Masyadong maliit ang daga kaya hindi kinaya ng mahina nitong katawan ang sobrang lakas ng nourishment, naiintindihan mo ba? Junior brother, hintayin mo muna rito sandali. Alam ko na kung paano ito aayusin. Magre-refine ako ng panibagong batch para sa'yo. Pagkasabi niya noon, mabilis siyang tumakbo papunta sa pill furnace. Dahil sa gulat, agad siyang hinawakan ni Luyang habang pilit nang umiti kahit halatang puno ng pakiusap ang kanyang mga mata. Desperado niyang sinabi, maraming salamat po, pero hindi na kailangan. Pakawalan niyo na lang ako, senior brother. Sa kuweba ni Luyang, nakahandusay ang binata sa kanyang kama na bato habang walang tigil ang pag-ungol ng kanyang tiyan dahil sa gutom. Hindi ako makatulog, hindi talaga. Kahapon, sa wakas nakatakas din ako kay senior brother Wu Ming. Junior brother, saan ka pupunta? Bubuksan na ni senior brother ang furnace para sa'yo. May emergency ako. Paalam, senior brother. Grabe, gutom na ako. Gabi na nang makalabas ako kaya hindi ko na maabala ang iba para humingi ng fasting pills. Kaya bumalik na lang ako rito. Huling kain ko pa ay kahapon ng umaga, at naubos ko na lahat ng dala kong dry rations. May kumakatok ba? Ayoko nang gumalaw. Magpapanggap na lang akong walang tao rito. Kapag walang sumagot, aalis din siya maya-maya. Ngunit sa mismong pagsilip ni Luyang sa labas, agad siyang natigilan nang makita ang isang elder na nakatayong may nakakatakot na presensya sa harap ng kanyang tirahan. Magalang siyang nagtanong, kayo po si? Malamig na sumagot ang 7th elder ng Wendao sect, Wu Jizi. May disipulong nagsabi sa akin kahapon tungkol sa nangyari sa iyo kaya naparito ako para may ibigay. Kumuha si Wu Jizi ng isang bote ng gamot. Inilapag ito sa mesa, at nagpatuloy, narito ang mga pills para sa pagpapagaling ng mga sugat at sakit ng mga mortal, pati na rin ang isang gourd ng fasting pills, sapat na para sa paggamit mo. Mabait pa siyang nagpaalala, sa susunod na pupunta ka sa pill cauldron peak para humingi ng fasting pills, huwag mong hanapin si Wu Ming. At huwag mo ring hanapin sina Wenda, Qing Kong, o Long Yan. Kalimutan mo na, dumiretso ka na lang sa akin. Natigilan si Luyang habang tahimik na iniisip. Nagbabasa ba siya ng menu ngayon? Hindi, teka, hindi tama yon, di ba? Sa isip niya ay sumigaw siya, isang elder na tulad mo ang namumuno sa napakadelikadong mountain peak na yon. Ang pinakamapanganib doon ay kayo mismo, 7th elder. Kumaway si Wu Jizi gamit ang mangas niya at tumalikod habang nagsasalita, inumin mo muna ang healing pills. Aalis na ako, hindi mo na kailangang ihatid pa ako. Masiglang kumaway si Luyang. Mag-ingat po kayo, 7th elder. Naiwang mag-isa sa kuweba, matagal niyang tinitigan ang tambak ng medicinal pills habang napakakomplikado ng nararamdaman niya. Maayos at maganda tingnan ang mga bote ng gamot, pero sino ba ang nakakaalam kung ano talaga ang laman ng mga iyon? Tahimik niyang naisip, kailangan ko itong kainin, kung hindi mamamatay ako sa gutom. Uunahin ko muna itong fasting pill. Kapag walang nangyaring masama, saka ko kakainin ang healing pill. Pagkalunok niya ng pill, umupo si Luyang at seryosong tinitigan ang bote ng gamot sa mesa. 10 minuto ang lumipas sa katahimikan. Hindi siya lason. Masaya siyang tumalon at sumigaw.
Hinimas ni Luyang ang tiyan niya at nag-isip, at epektibo pa talaga. Hindi na ako gutom. Mabango pa ang aftertaste sa bibig. Hindi ko lang alam kung balanse ba ang nutrition nito at kung magkakamalnutrition ba ako kapag matagal ko itong kinain. Pero dahil marami naman akong fasting pills, magpo-focus muna ako ngayong buwan sa pagbabasa sa Scripture Pavilion at pagdalo sa lecture sa Yan Chuan Peak. Tutal, ang pinakamalaking problema ko ngayon ay halos wala akong alam tungkol sa mundong ito. Makalipas ang isang buwan, sa tuktok ng Tianmen Peak, maayos na nakaupo si Luyang sa loob ng Shanshan Hall habang magalang na hinihintay ang pagdating ng kanyang master. Tahimik at tila napakalungkot ng buong hall, napakalinis nito na ni Katiting na alikabok ay wala kang makikita. Marahang pumapailan lang ang usok ng insenso, nagbibigay ng pakiramdam ng katahimikan sa puso. Napansin ni Luyang ang 3 plaka na nakapwesto sa loob ng hall. Ang Taoist Shanshan, mula 120,000 taon na ang nakalipas, ang founder ng Wendao sect. Ang Heavenly Venerable Gyuan, mula 100,000 taon na ang nakaraan, ang nagpalaki sa sekta mula sa isang maliit na faction tungo sa pagiging dakilang sekta. At si Dao Lord Han Hai, mula 50,000 taon na ang nakalipas, ang nagbalik sa bumabagsak na sekta tungo sa rurok nito. Kilala niya ang 3 ito. Napakahalaga ng kanilang mga pangalan sa loob ng Wendao sect. Habang nalulubog siya sa pag-iisip, halos mapatalon siya nang biglang marinig ang boses ng eldest senior sister. Halos kalahating araw nang naghihintay si Luyang ngunit wala siyang nakitang iba bukod kay Yunji kaya nagtanong siya, "Eldest senior sister, nasaan po ang master natin?" Malamig na sumagot si Yunji, "Kasalukuyang nasa secluded cultivation si master. Tatanggap ako ng disipulo bilang kinatawan niya at ako rin ang gagabay sa cultivation mo. Bago tayo formal na magsimula, ipakikilala ko muna ang ating lineage." Sa isang pitik ng kanyang kamay, dahan-dahang bumaba sa harap ni Luyang ang 3 portrait. Nagsimula siyang magpaliwanag, "Ito ang portrait ni Master. Kaunti lamang ang mga patakaran niya, hanggat hindi ka nagdudulot ng matinding galit sa buong mundo, hindi siya makikialam. Ito naman ang 2nd senior brother mo. At ito ang 3rd senior sister mo." Biglang lumitaw ang 3 sticks ng spirit incense sa harap ni Luyang at iniabot yun ni Yunji sa kanya. "Ito ay message incense. Kaya nitong ipadala palabas ang mga iniisip mo sa puso mo. Kapag sinindihan mo ito at yumuko ka kay Master, maituturing kang opisyal na disipulo. Magsimula ka na." Habang pinagmamasdan ang buong eksena, pakiramdam ni Luyang ay may sobrang mali. Bakit parang mas mukha itong lamay kaysa pagtanggap bilang disipulo? Kahit puno ng pagdududa, sinindihan pa rin niya ang insenso at unti-unting kumalat ang usok sa buong silid. Magalang na yumuko si Luyang. "Master sa itaas, tanggapin niyo po ang pagbati ng inyong disipulo. Senior brother, senior sister, bumabati po ang inyong junior brother." Pagkatapos noon, maingat niyang isinaksak ang mga incense stick sa burner ayon mismo sa ritual. Nang matapos ang initiation ceremony, nag-alinlangan siyang nagtanong, "Eldest senior sister, kahit medyo walang galang itanong ito, buhay pa naman talaga si Master, tama?" Natakot si Luyang na baka bigla siyang titigan ni Yunji ng malamig at sabihing nakadiskubre siya ng top secret tungkol sa pagkamatay ng sect leader at kailangan na siyang patahimikin. Ngunit mukhang nalito si Yunji sa tanong niya. Siyempre buhay pa siya. Matapos ang ritual, lumabas silang dalawa papunta sa courtyard. Malamig na sinabi ni Yunji, "Sige, opisyal na nating sisimulan ang cultivation mo. Unang beses kong magturo ng disipulo, at unang beses mo ring maging disipulo, kaya magtiisan na lang tayo." Magtiisan? Nang marinig ni Luyang ang salitang yon, agad siyang pinawisan ng malamig at tuluyang nawala ng anumang kapanatagan ng loob. Pagkatapos ay iwinagayway ni Yunji ang kanyang kamay. Naglabas ng napakalaking tambak ng mga gamit, at diretsyong ibinato iyon kay Luyang. "Hindi mo kailangang mag-alala masyado. Sapat ang mga paghahandang ginawa ko." Tarantang sinalo ni Luyang ang napakaraming bote ng pills. White Bone Pill, 9 Revolution Samsara Pill, 7 Level Pagoda Pill. Nagpanik siyang sumigaw, "Puro life-saving pills ang mga ito. Paano ba talaga tayo magka-cultivate?" Maikling sagot ni Yunji, "Simple lang. Ang mga sword cultivator ay nagbibigay halaga sa sword intent at lakas ng braso. Kaya magsisimula tayo sa paghasa ng lakas ng braso mo." Sa isang casual na iwinagayway ng kamay ni Yunji,
Pinunit niya ang espasyo at naglabas ng dalawang mga napakalaking vat ng tubig mula sa kanyang storage space. Nang marinig ni Luyang ang mabigat na pagkalagpak ng mga vat sa lupa, agad siyang kinabahan habang unti-unting sumisibol ang masamang pakiramdam sa dibdib niya. Tumapak si Yunji sa gilid ng dalawang vat na parabang ordinaryong patag na lupa lamang yon. Gamit ang isang kamay, walang kahirap-hirap niyang binuhat ang vat sa ibabaw habang napakabagsik at napakadominante ng kanyang aura. Nakatayo si Luyang sa ibaba habang tuluyang nawawala ng masabi, hindi makapaniwalang totoo ang nakikita niya. Malamig na sinabi ni Yunji, pagmasdan mong mabuti. Pagkatapos ay basta na lamang niya itong inihagis ng mataas sa ere at muling sinalo ng eksakto at puno ng nakakatakot na lakas ang bumabagsak na vat. Natutunan mo na ba? Sapat na ang maabot mo ang level na ito. Habang hawak ang vat gamit ang isang kamay, ibinaling niya ang tingin sa bago niyang junior disciple. Subukan mo. Sa mismong sandaling matapos siyang magsalita, direkta niyang ibinato ang vat kay Luyang. Isang mabigat na pagsabog ng tunog ang umalingaw-ngaw ng malakas na bumagsak ang vat sa lupa at agad na kumalat ang mga bitak sa ilalim ng kanyang mga paa. Napalunok si Luyang habang nakatitig sa napakalaking vat sa harap niya. Maingat niya itong tinulak gamit ang dalawang kamay ngunit hindi man lamang ito gumalaw. Ayaw magpatalo ni Luyang kaya pinatatag niya ang sarili at ibinuhos ang lahat ng lakas niya sa kanyang mga braso. Huminga siya ng malalim habang mahigpit na hinahawakan ang gilid ng vat at namimilipit ang mukha niya sa sobrang hirap. Malakas siyang umungol habang desperadong sinusubukang buhatin ito mula sa lupa, ngunit lubusan siyang nabigo ng sariling lakas niya. Sa huli, bumagsak siya sa lupa habang hingal na hingal. Hindi ko na kaya, ubos na ako. Hindi bababa sa 200 jin ang bigat nito. Hirap na nga akong maiangat ito. Kalmado lamang siyang tinignan ni Yunji, na para bang wala sa nangyayari ang nakakagulat para sa kanya. Casual siyang gumuhit ng isang talisman at idinikit yun direkta sa ibabaw ng vat. Subukan mo ulit, utos niya, tila binawasan niya ang bigat ng vat para maging mas kaya ni Luyang. Kinagat ni Luyang ang kanyang mga ngipin habang bawat kalamnan sa katawan niya ay pilit na umaabot sa sukdulan at walang tigil ang pagdaloy ng pawis sa mukha niya. Sa pagkakataong ito, dahil sa tulong ng talisman, sa wakas ay naiangat niya ang vat kahit nanginginig ng matindi ang kanyang mga binti. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, nawalan siya ng balanse at muling bumagsak kasama ang mabigat na vat. Nakatayo si Yunji sa tabi niya at malamig na nagpayo, ang timbang na yan ang eksaktong limitasyon mo. Huwag kang magsasalita at magpapalabas ng hangin. Bigyang pansin mo ang paghinga mo, panatilihin mo itong steady, at huwag mong pigilan ang hininga mo para piliting buhatin ito. Pagkatapos ay casual niyang idinagdag, ngayon, buhatin mo muna yan buong araw para makita natin ang resulta. Siya ang magbabantay sa'yo. Gulat na tumitig si Luyang. Isang buong araw, habang tulala pa rin si Luyang sa hindi makapaniwalang sitwasyon, may biglang lumabas mula sa spatial rift sa tabi niya. Isang kakaibang kahoy na puppet ang dahan-dahang naglakad palabas, at sobrang nakakatakot ng itsura nito. Nakaupo sa lupa, napalunok si Luyang habang nakatitig sa nilalang na parang hindi tao at hindi rin makina. Lumapit ang puppet at nagsalita sa tuyot at mekanikal nitong boses. Mangyaring simula ng pagsasanay sa pagbubuhat ng tapayan. Bawal ang tamad at pandaraya. Nang makitang masyadong porsigido ang puppet, napailing si Luyang. Hindi mo na kailangang paalalahanan pa ako. Dahil nagdesisyon na akong mag-cultivate, natural na hindi ako tatamarin. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng tapayan at naghanda para sa totoong pagsasanay. Pilit niyang binuhat ang mabigat na tapayan habang naninigas ang mga kalamnan niya at walang tigil ang pag-agos ng pawis sa buong katawan. Makalipas ang 1 oras, halos mawala na siya ng lakas. Mahina niyang bulong, hindi na kaya, hindi ito madadaan sa determinasyon lang. Isang buong araw, biglang tinakpan ng kahoy na puppet ang bibig niya at sapilitang may ipinasok doon. Gulat na tanong ni Luyang, anong pinakain mo sa akin? Walang emosyon na sagot ng puppet, kumain ng 2 kapag pagod na, pagkatapos ay magpahinga ng 10 minuto bago magpatuloy. Pagkaraan ng 6 na oras, tuluyan ang bumagsak si Luyang sa gilid ng tapayan habang umiiyak sa pagod. Mamamatay na ako, ang sakit ng buong katawan ko. Muli, walang awang isiniksik ng puppet ang gamot sa bibig niya. Nakahandusay na lamang siya sa sahig na napapalibutan ng tambak na bote ng gamot,
mistulang bangkay na wala ng buhay. Nang walang makuhang reaksyon, marahas siyang niyugyug ng puppet para piliting magising. Eksakto namang may maliit na paru-parong lumipad papasok sa bakuran at agad nitong nakuha ang atensyon ng puppet. Walang muwang itong nagunat ng kamay para hulihin ang paru-paro at tuluyang iniwan si Luyang na nakabulagta sa sahig. Tahimik na lumipad ang paru-paro sa bughaw na kalangitan ng Wendao sect, na parang nagdala ng kakaibang payapang tanawin. Pagkatapos ng maikling distraksyon, bumalik ang puppet at muling nagbantay sa tabi ni Luyang na hindi pa rin gumagalaw. Makalipas ang ilang sandali na walang reaksyon mula sa kanya, isinakay siya ng puppet sa isang kariton, tinakpan ng tela, at itinulak palayo. Ang pangunahing bida na si Luyang ay namatay sa sobrang pagod dahil sa pagbubuhat ng tapayan. Tapos na, kinagabihan, bigla siyang nagising sa harap ng isang marangyang handaan at masayang sumigaw, buhay ulit ako. Ang kahoy na puppet ay kumuha ng pagkain at isinubo ito kay Luyang. Mabilis siyang umiling at nagprotesta, ayoko na, ayoko na. Hindi ko na talaga kaya pang kumain. Kahit masarap ang mga pagkain gawa sa spirit grass at karne ng spirit beast, may limitasyon din ang tiyan ko. Sa sulok ng silid, biglang lumitaw ang isang malaking paliguan na puno ng umuusok na kulay lilang likido. Walang emosyong sabi ni Yoonji, pagkatapos mong kumain, magbabad ka sa body tempering potion. Kailangang lubog ang buong katawan mo. Huwag mong ilalabas ang ulo mo sa ibabaw. Naghanda ako ng reed pipe para doon ka huminga dahil napakabigat ng amoy ng gamot. Hanggat hindi ka nagtatagumpay sa pagbubuhat ng tapayan, hindi dapat tumigil ang araw-araw na pagkain ng spirit beast meat at paggamit ng body tempering potion. Masayang tumango si Luyang. Sige, magbababad na ako agad. Habang excited na naghuhubad ng damit. Naisip niya, body tempering potion, ha? Narinig ko na ito dati pero hindi ko pa nasusubukan. Ano kaya ang pakiramdam ng magbabad dito? Ngunit sa mismong pag-alis ni Yoonji, isang nakakakilabot na sigaw ang sumabog sa hangin na parabang may kinakatay na baboy. Nang marinig yun, agad bumalik si Yoonji at mabilis na itinulak ang pinto papasok. Anong nangyari, junior brother? Mahinang nakahandusay sa tabi ng batya si Luyang habang hinihingal. Kumukulong tubig ito, eldest senior sister, naliligo ka ba gamit ang kumukulong tubig? Nang makita niyang hubad na hubad si Luyang, bihirang bakas ng hiya ang lumitaw sa mukha ni Yoonji at mabilis niyang isinara muli ang pinto. Pagkatapos noon, naglabas siya ng 2 bote ng gamot at iniabot sa kahoy na puppet habang nag-uutos. Ito ang burn ointment at ito naman ang rapid hair growth potion. Tulungan mo siyang pahira ng gamot. Pagkaabot niya ng mga gamot, agad siyang umalis habang tahimik na iniisip, kailangan ko pa ring tapusin basahin ng librong, mag-ingat na huwag makasakit ng mortal. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nalalakad niya nang muling umalingaw-ngaw ang sigaw ni Luyang. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ang sakit, ang sakit. Tahimik na naisip ni Yoonji, mukhang kailangan ko ring basahin ang 100 bagay na dapat pag-ingatan kapag nakikitungo sa ordinaryong tao. Tuloy-tuloy ang body tempering. Sariling gawa, sariling gamit. Lumipas ang panahon, at dahil sa brutal na pagsasanay, pagkain ng spirit beast meat, at espesyal na medicinal baths, tuluyan nang nag-evolve si Luyang mula sa isang ordinaryong mortal tungo sa isang pambihirang street performer na may sunog at nagbabalat na balat at kahangahangang kakayahan sa pagbubuhat ng tapayan. 3 tapayang tig 200 pounds ang tila mga sako ng buhangin lamang habang paikot-ikot niyang ibinabato sa ere sa magagandang arko. Kaya pa niyang tumayo sa gilid ng mga tapayan habang umiikot at ginagawa ang bagwa steps na parabang nasa patag na lupa lang siya. Kahit pahigain pa ang mga tapayan at gumulong sa ilalim niya, nananatili siyang perpektong balanse. May sapat pa siyang lakas para sabay-sabay na mag-juggle ng 3 pang tapayan. Ang kakayahang yun pa lang ay siguradong magpapakuha na ng malalakas na palakpakan sa kahit anong kanto ng kalye. Habang nagsasanay, napaisip si Luyang, kakadalaw lang ni Meng Jingzhou kamakailan at sinabi niyang halos lahat ng kasabayan namin ay matagumpay nang nakapagpasok ng chi sa katawan nila. Pero ako, matapos ang ganitong katagal, nandito pa rin at nagpapatemper ng katawan habang naglalaro ng mga tapayan. Pagkatapos maisip yun, napabuntong hininga siya ng malalim. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako magpa-practice ng ganito. Habang unti-unti siyang pinanghihinaan ng loob, biglang lumitaw si Yoonji at nagulat siya.
Nagsalita ito, mas mabilis ng kaunti kaysa inaasahan ko ang progreso ng body tempering mo. Panahon na para sa susunod na yugto. Kahit bihira siyang magpakita, lihim namang mino-monitor ni Yunji ang progreso ni Luyang sa buong panahon. Ibinaba ni Luyang ang mga tapayan at excited na nagtanong, "Eldest senior sister, nandito ka pala. Maaari na ba akong magpasok ng chi sa katawan ko ngayon?" Tahimik niyang hinintay ang sagot nito habang halos hindi makahinga sa kaba. Ngunit hindi agad sumagot si Yunji. Sa halip, inutusan niya ang kahoy na puppet na magtulak palabas ng isang karitong kahoy bago siya nagsalita, na master mo na ang pagbubuhat ng mabigat na parang magaan. Ang bagong hamon na ibinigay niya ay ang pagbubuhat naman ng magaan na parang mabigat, isang pagsasanay na nangangailangan ng napakatinding kontrol sa lakas. Sa harapan ni Luyang ay isang buong kariton na puno ng malalambot na puting tofu. Ang gawain niya ay buhatin ang bawat isa gamit lamang ang palad ng hindi nadudurog. Tulalang napatitig si Luyang sa challenge na tofu, pero kumpiyansa pa rin niyang sinabi na susubukan niya ito. Ngunit sa mismong sandaling bahagyang gumalaw ang mga daliri niya, agad na nadurog ang tofu at kumalat sa sahig. Namutla siya habang bumubuhos ang pawis na parang ulan nang mapagtanto niyang mas mahirap pala ito kaysa inaakala niya. Pilit siyang ngumiti at sinabing naging pabaya lang siya, saka matatag na naghanda ulit. "Huwag magmadali, ulitin mo lang, ulitin mo lang." Ngunit kahit ilang beses pa siyang sumubok, puro durog na tofu lang ang naging resulta sa ilalim ng sobrang lakas niyang mga kamay. Sa matinding determinasyon, muli niyang hinarap ang kaawa-awang tambak ng tofu, tumatangging maniwalang hindi niya ito kayang gawin. Sa huli, 2 pirasong buo na tofu na lang ang natira sa harapan niya, dahilan para tuluyan siyang mawala ng masabi sa sobrang pagkadismaya. Pinayuhan siya ni Yunji, "Hanapin mo ang tamang pakiramdam. Gamitin mo ang katawan mo para kontrolin ang lakas, hindi ang spiritual platform mo." Nakaharap pababa ang palad niya habang casual niyang dinampot ang isang piraso ng tofu at bahagyang inalog ito, ngunit nanatili pa rin itong perpektong buo. Pagkatapos ay bigla niya itong binitawan upang mahulog, saka muling sinalo sa napakabilis na galaw. Putang, sa sobrang gulat ni Luyang nang makita ang kahangahangang demonstrasyon, halos lumabas ang mga mata niya sa pagkabigla habang hindi makapaniwala sa nasaksihan niya. Pagkatapos magpakita, tumalikod na si Yunji at naglakad paalis. Pero bago tuluyang umalis ay nagsalita pa ito, "Hindi dapat nagsasayang ng pagkain. Ang mga tofu na nadurog mo ang magiging pagkain mo mula ngayon. Hindi rin ordinaryong tofu ang mga ito. Kapag matagal mo itong kinain, mababalanse nito ang 5 elemento sa katawan at magdadala ng napakaraming benepisyo." Punong-puno ng kumpiyansa si Luyang habang sumagot, "Huwag kang mag-alala. Mas madali ito kaysa sa pagbubuhat ng tapayan at hindi pa nakakapagod. Walang problema kahit puro tofu ang kainin ko ng ilang araw." Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, tuluyan na siyang nalugmok sa matinding depresyon. Kahit saan siya tumingin ay tofu ang nakikita niya, at isinumpa niyang hindi na siya muling kakain ng tofu habang buhay. Ngunit bilang isang napakasanay na tagapagbantay, biglang lumitaw ang kahoy na puppet sa likuran niya habang nagliliyab ang killing intent sa mga mata nito, saka direktang pinataw ang right palm rule sa pisngi ni Luyang at pinaikot siya ng ilang beses sa lakas ng hampas. Hawak ang pisngi niya, tulalang nagtanong si Luyang, "Anong ginagawa mo?" Walang emosyon na sagot ng puppet, "Naka-cross-eye ka na at hindi ka sumagot ng tawagin kita. Oras na para kumain." Ang menu ngayong araw ay pan-fried tofu, stir-fried tofu, deep-fried tofu, braised tofu, cold-tossed tofu, jelly tofu, tofu soup, tofu meatballs. Pan-fried tofu, stir-fried tofu, deep-fried tofu, jelly tofu, braised tofu, tofu soup, cold-tossed tofu, tofu meatballs. Sa simpleng pagkarinig pa lang ng menu ay nahilo na si Luyang. Na para bang umiikot ng walang kontrol ang buong mundo niya. Lahat ng ingredients ay gawa mula sa mga tofu na nadurog niya noong araw. Narinig pa nga niyang regalo raw ng mabait na tindero ang taho at soy milk. Tahimik na pinasalamatan ni Luyang ang 8 henerasyon ng mga ninuno nito. "Hindi pa ako gutom ngayon. Gusto ko pang magprakti," matigas niyang pagtanggi. Ngunit malinaw na hindi tinanggap ng kahoy na puppet ang sagot na yon, at muling umalingaw-ngaw sa buong bundok ang desperadong sigaw ni Luyang. "Sandali, ikaw, anong balak mong gawin?" Nakadapa siya sa sahig habang desperadong nagmamakaawa,
Maawa ka na. Ayoko nang kumain ng tofu. Kahit 1 meal lang, pwede bang laktawan ko? Hindi pinapayagan ang hindi pagkain. Pagbalik sa silid niya, bumagsak si Luyang sa ibabaw ng batong kama habang mukhang lupaypay na lupaypay at mahina niyang bulong, tofu, tofu, kailan kaya matatapos ang sumpang puro tofu ang kinakain ko? Habang nilalamon siya ng pagod at trauma sa pagkain, biglang lumiwanag ang ekspresyon niya nang may maramdaman siyang kakaiba. Walang babala, makapal na hamog ang biglang sumulpot mula sa lahat ng direksyon at nilamon ang buong paligid. Nagulat si Luyang at agad napabangon habang litong-lito sa nangyayari. Natagpuan niya ang sarili niyang nakatayo sa isang napakalawak at mistikong puting kawalan at napaisip, saan ako dinala nito? Nasa Wendao Sect pa ba ako? Isang malalim at sinaunang tinig ang umalingaw-ngaw, batang lalaki, ito ay pansamantalang espasyong nilikha ng upuang ito. Walang sino man ang makakadetect dito. Mabilis na lumingon si Luyang ngunit wala siyang nakitang tao. Nagpatuloy ang tinig, nasaksihan na ng upuang ito ang walang hanggang panahon at hindi mabilang na makapangyarihang eksperto na kayang yumanig sa mundo gamit ang kanilang cultivation, ngunit walang sino man ang nakatakas sa agos ng panahon at lahat ay naging isang buntong hininga lamang. Ngunit ang upuang ito ay nananatiling walang hanggan, malaya at hindi nakatali sa anumang bagay. Ngayon, dahil lamang sa kapritsyo, nagsagawa ang upuang ito ng finger divination at natuklasang may tadhana ka kasama ng upuang ito, kaya dinala rito ang kaluluwa mo. Ang espasyong ito ay naglalaman ng lahat mula chi condensation hanggang tribulation transcendence, mga cultivation method, skills, secret manuals, at malalalim na kaalaman. Sa bawat yugto na maaabot mo, unti-unting magbubukas ang bahagi ng mana ng upuang ito. Nanlaki ang mga mata ni Luyang sa sobrang pagkabigla habang hindi makapaniwalang may ganitong heaven-defying opportunity na basta na lang bumagsak sa kanya. Nang marinig niya ang tungkol sa Supreme Inheritance, agad nagbago ang tono niya. Magalang siyang nagdikit ng kamay at nagtanong, maaari ko bang malaman kung sino si Senior? Bilang tugon sa bigla niyang pagiging magalang, malakas na tawa lamang ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa buong mundong nababalot ng hamog. Pagkatapos, unti-unting nagsimulang lumitaw ang isang malabong anino.